Lumabas na, lumabas na, lumabas na ang bata. Bati. Binabati si Ginang Su ng isang magandang anak na babae. Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo sa akin ang bata. Bakit napakapangit nito? Bakit may pulang marka sa mukha niya? Dalian mo at ilabas siya para itapon. Itapon, itapon. Itapon. Nandito na ako. Ginoong Su, hindi gusto ng inyong asawa ang bata dahil pangit daw. Ayaw niya sa bata. Bakit napakapanggit niya? Paano pa siya makakapag-asawa nito? Mas mabuti pang sakalin na lang ngayon. Kawawang bata. Kung hindi ninyo siya aalagaan, ako mismo ang gagawa. Dadalhin ko siya pabalik sa probinsya para alagaan. Hoy, magganap ka ang babae ngayon din. Nalagyan ng droga si CEO Xiao. Ngayon ay nakababad siya sa tubig. Nasaan si Su Xiao mo? Saglit lang na hindi ko siya binabantayan. Nawawala na naman. Humingi ng prutas ang bisita kanina. Pumunta si Xiao mo para magbigay ng prutas sa bisita. Napakapangit niya. Paano mo siya pinayagang maghatid ng prutas sa bisita? Kung nabigla ang bisita, wala na talaga sa inyo ang makakabalik sa trabaho. Pinagutusan kitang maglinis lang ng inidoro, hindi maglibot-libot kung saan-saan. Huwag mong isipin na dahil isa kang dalaga ng pamilya Su, hindi kita pwedeng turuan. Boss, paumaning. Umalis ka ngayon. Siya pala ang dalaga ng pamilya Su. Zhang Yuan. Boss, ano ang problema? Maghanda ka ng regalo. Bukas, tayo ay magpo-propose na sa pamilya Su. Ano? Ang CEO ng Xiao Group ay magpupropose sa aming pamilya? Mabuti, mabuti, mabuti. Aayusin ko kaagad na mag-ayos ng husto ang aking anak na babae. Ang galing! Xiao Li, kailan mo ba talaga nakilala ang CEO ng Xiao Group? Magpo-propose siya sa iyo. Ito ay isang dakilang karangalan. Boss Xiao, isang taong tulad niya, paano ko siya makikilala? Hindi mo siya kilala? Baka sa kapatid mo siya magpo-propose? Impossible yan. Napakapangit ng ate mo. Imposibleng magustuhan siya. Si Su Xiao mo, ang pangit na yan, ay kinamumuhian kahit ng aso. Kung hindi dahil sa pagiging malambot ng puso ng nanay mo noong una, matagal ko na siyang sinakal. Siya ang mantsa ng aming pamilya Su. Xiaoli, bumalik ka kaagad sa kwarto at mag-ayos. Siguradong magpo-propose lang sa iyo si Boss Xiao. Sina ha 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 ha.
Bakit nawala ang birthmark sa mukha ko? Dahil ba yun sa lalaki kagabi? Pero nasanay na ako sa buhay na may birthmark. Wow, Lee. Ang ganda ng suot mo ngayon. Pangit. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko. Kahit na iisa ang nanay natin, magkaiba tayong itsura. At magkaiba rin ang kapalaran natin sa hinaharap. Walang lalaking gugustuhin ng isang pangit na babaeng tulad mo. Pero iba ako. Ikakasal na ako sa isang mayamang pamilya. Simula ngayon, hindi na kita kikilalaning ate. May importanteng bisita tayong darating ngayon. Kaya kailangang punasan at linisin ang bawat sulok. Hindi dapat magkaroon ng kahit isang alikabok. Lee, ano bang ginagawa mo? Nanginginig lang naman ang kamay ko Bakit mo ako sinisigawan? Pero halata namang sinasadya mo. Susyaw mo, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Ma, pwede niyo akong utusan na magpunas ng sahig? Pwede mo rin akong ipadala sa isang hotel para maging pinakamababang uri ng serbidora? Gagawin ko. Pero si Lee ang may kagagawa nito. Bakit mo laging... Nagpapalusot ka pa. Ikakasal na ang kapatid mo sa isang mayamang pamilya. Ikaw, pabigat ka lang sa amin. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa kapatid mo ngayon, babalian kita ng binti. Ginoong Su, dumating na si Xiao Yanshen para mag-propose. Ibalik agad ang panganay na binibini sa kanyang silid. Kung wala akong pahintulot, huwag ninyo siyang palabasin. Bilisan niyo na. Ha? Bitawan niyo ako? Ginang Xiao, nabalitaan ko pong nandito kayo para mag-propose. Oh, sino ang panganay na binibini ng pamilya Su? Isa lang po ang panganay na binibini namin sa pamilya Su. At iyon po ang anak ko, si Suli. Tama, isa lang ang anak namin ng asawa ko, si Xiao Li. Binibining Su, humihingi ako ng tawad. May naglagay ng gamot sa akin kagabi. Kaya nagawa ko ang bastos na bagay na iyon sa iyo. Pero handa akong panagutan ka. Handa akong magbigay ng 10 bilyong dote para pakasalan ka. Binibining Su, payag ka ba? Di, Diyos ko, si Ginang Xiao ay nakipag-sleep sa isang babae kagabi. Pero nagkamali siya ng akala na ako iyon. Siyempre payag kami. Ang anak ko ay makakasal kay Ginang Xiao. Iyon ang swerte na pumanig sa kanya mula sa nakaraang buhay. Binibining Su, ang sagot mo ang gusto kong marinig. Ginang Xiao, Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ginang Xiao, ako. Anong tunog yun? Meron may tunog ba? Bakit parang wala naman akong narinig? Xiaoli, may narinig ka ba? Wala po akong narinig. Wala rin akong narinig. Malinaw kong narinig ang sigaw ng isang babae kanina. Tama, narinig ko rin. Boss Xiao, yung tunog na narinig ninyo ay boses ng pusa namin. Putang ina, sumigaw ka pa. Baka putulin ko ang dila mo. Boss Xiao, talaga po bang gusto niyo akong pakasalan? Oh, sigurado akong papakasalan kita. Ang naramdaman ko kagabi ay hindi ko pa nararanasan kailanman. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buong mundo.
Anong gagawin ko? Gusto ko siyang pakasalan. Pero kung malalaman niyang hindi ako ang babae kagabi, papatayin niya kaya ako? Boss Xiao, sobrang na-excite ang anak ko kaya hindi na siya makapagsalita. Sobra siyang natuwa. Ang anak ko, ipinagkakatiwala ko na sa inyo ang aking anak. Binibining Sue. Itong scarf. Ang scarf na ito ay akin. Mukhang napakamahal ng scarf na ito. Tiyak na ipinasadya ito para sa pamilya Xiao ng isang sikat na mamahaling brand. Si Xiao mo ay anak mo rin. Ngayon, nakapagtapos na siya ng kolehiyo, bigyan mo naman siya ng trabaho. Hindi naman siguro pwedeng manatili si Xiao mo na kasama ako rito sa probinsya, hindi ba? Sige ma, dahil sinabi mo na iyan, sisikapin kong asikasuhin ang pagkuha niya ng trabaho. Ganito, ihatid na agad ang panganay na binibini sa guest room para makapagpahinga. Tay, ako na po ang maghahatid kay ate. Sige, umalis na kayo. Tara na. Ang lahat ng nasa pamilya Su ay akin. Kung maglakas loob kang agawin ito sa akin, hindi kita patatawarin. CEO Xiao, ito ang scarf ko. Salamat sa pagbalik nito sa akin. Hindi ko inaasahan na ang babaeng hinahanap ni Xiao Yanchen ay si Su Xiao mo pala. Buti na lang nalaman ko ito kaagad. Su Xiao mo, ikaw ay isinilang na walang silbi. Wala kang karapatang magpakasal sa isang mayamang pamilya. Ang taong hinahanap ko ay ikaw. Ay, napakaganda talaga nito. Ginoong Xiao, kung mapapangasawa po kayo ng anak ko, ang pamilya Su ay makikinabang din ng husto. Kung sino man ang hindi rerespeto sa pamilya Su, ako, si Xiao Yanchen, ang kanilang magiging kaaway. Ginoong Xiao, umupo po muna kayo. Hihiwaan ko po kayo ng mga sariwang prutas. Li, paano mo naman gagawin ang ganyang klaseng gawaing bahay? Ako na. Sasama na po ako sa inyo. Sige, tara na. Li, ano ang nangyari sa scarf na ito? Sa pagkakaalala ko, wala kang ganyang murang scarf. Ma, kay Su Xiao mo ang scarf na iyan. Si Su Xiao mo ang taong hinahanap ni Xiao Yanchen. Si Xiao Yanchen ay natulog kay Su Xiao mo kagabi? Nababaliw na ba si Xiao Yanchen? Napakapanggit ni Su Xiao mo. Sobrang gidesperado na siya. Hindi talaga nakita ni Xiao Yanchen ang mukha ni Su Xiao mo kagabi. Kung hindi, hindi niya sana kami nagkamalan. Kung gayon, anong gagawin natin? Kung tatawagin natin si Su Xiao mo, tiyak na matatakot niya si Ginoong Xiao. Napapangit niya talaga. Kung makikita ni Xiao Yanchen si Su Xiao mo, tiyak na magagalit siya dahil marumi si Su Xiao mo. At ibabaling niya sa pamilya Su ang galit niya. Tama, hindi siya dapat makita ni Su Xiao mo. Ma, kung papalitan ko si Su Xiao mo para magpakasal sa pamilya Xiao, mula ngayon, ang pamilya Su ay makakaranas ng walang katapusang karangalan at kayamanan. Aking mahal na anak, hindi ka nagkamali sa pag-aalaga sa iyo ni Mama. Boss Xiao, umupo ka. Halika. Nauuhaw ka, hindi ba? Halika. Presidente, may ingay sa ikalawang palapag. Huwag kang tumakbo. Assistant Zhang. Wala naman talagang tao sa ikalawang palapag. Malamang nagkamali ka lang ng dinig. Boss Xiao, wala naman talagang tao sa ikalawang palapag. Huwag kang umakyat. Aray, Boss Xiao, huwag kang umakyat. Boss Xiao, ito ang prutas na personal kong inihanda para sa iyo. Gusto mo bang tikman? Boss Xiao, ang anak ko ay halos maputol na ang kamay sa paghiwa ng prutas para lang sa iyo. Binibining Sue. Kung hindi ka sanay sa gawaing bahay, huwag mo na itong gawin pa dahil kung nasaktan ka, ako ang malulungkot. Boss Su, tumalon sa bintana ang panganay. Ano? Sukay, Oh. hindi ba sinabi mong isa lang ang anak mong babae? Kung gayon, sino ang tumalon na panganay? Ginoong Xiao, tunay na mayroon lamang kaming isang dalaga. At iyon ay ang aking anak, na si Suli. Hindi kami nangangahas na lokohin ka, at hindi ka namin niloko. Kung ganoon, bakit sinabi? Nang bodyguard ninyo na tumalon sa bintana ang inyong dalaga? Tama, hindi mo talaga nagkamali ng dinig. Talagang sinabi ng aming bodyguard na tumalon ang dalaga. Naglalaro ba kayo sa akin? Wala kaming intensyon na paglaruan ka. Ang sinasabing aming bodyguard na dalaga ay hindi tao, kundi isang alagang aso. At ang pangalan nito ay Dalaga.
Opo. Sobrang likot ng asong iyon. Natatakot si Madam na maabala ka. Kaya inutusan niya akong bantayan ng aso sa ikalawang palapag. At saka, ngayon lang, ang asong iyon ay tumalon mula sa bintana. May trabaho pa ako sa kumpanya. Babalik na lang ako sa ibang araw. CEO! Pakiramdam ko may problema sa pamilya Su. Tingnan mo ang kanilang bodyguard. Halos mamatay na sa takot kanina. May mali talaga sa sitwasyong ito. Imbestigahan mo nga. Ilan ba talaga ang anak ni Sukay? Ibig mo ba talagang sabihin, maliban kay Suli, si Sukay ay may iba pang anak? Oh, Kung may iba pa siyang anak, ano ang kabuluhan ng ginagawa niya? Ang makapag-asawa ang anak niya ng kasing laki mong tao? Karangalan ito ng buong pamilya nila. kaya nga inuutusan kitang tingnan. Masusunod na masusunod po. Xiao mo, bakit ka sugatan? Ayos lang ako. Kailangan ko nang umalis kaagad. Tigilan. Ikaw ba ang panganay na anak ng pamilyang Su? Boss Xiao, naiwan mo ang cellphone mo sa bahay. Boss Xiao, ito po ba ang cellphone ninyo? Oo, cellphone ko yan. Salamat sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, ihatid ko na po kayo. Wag na, bumalik ka na sa loob. Sipo, Nasaan na ang babae kanina? Tumakbo. Paika-ika, pero ang bilis pa rin tumakbo. Sabihin mo, posible kayang siya ang panganay na anak ng pamilyang Su? Hindi ko alam, pero aalamin ko yan. Itay, Inay, si Xiao Yanchen, nagdududa na ba siya sa akin? Niyaya ko siyang ihatid, pero tumanggi siya. Kung matutuklasan niya si Su Xiao mo, wala na akong pag-asa. Lee, huwag kang matakot. Kapag nahanap natin si Su Xiao mo, agad nating ipadadala siya sa ibang bansa. Hindi natin hahayaan na magkita sila ni Xiao Yanchen. Ganito, halika, bodyguard. Ikaw, kumuha ka ng ilang tao at maghanap sa paligid ng komunidad. Siguraduhin mong mahuli si Su Xiao mo at dalhin dito. Narinig mo ba? Narinig po. Sige, umalis na. Ano na? Anong nangyari? Presidente, may nabangga po ako. Siya yon. Presidente, sigurado po ba kayo na siya yung babae kagabi? Presidente. Presidente. Hindi ako sigurado. Dahil gusto ko siyang mahanap ng sobra. Kaya ngayon, sino mang babae na nakikita ko, pakiramdam ko ay siya. Huwag po kayong mag-alala. Tanungin natin siya paggising niya. Bossu, hinanap na po namin ang buong komunidad, pero hindi namin nakita ang binibini, hindi namin alam kung saan siya nagtago. Ano? Wala siyang dalang cellphone, wala siyang dalang wallet. Saan siya pupunta? Para kayong walang kwenta. Hindi kaya tumakbo siya sa probinsya? Ganito, magmaneho ka at hanapin siya sa probinsya. Ano man ang mangyari, ibalik mo siya rito. Hahanapin ko na po siya. Nasaan ako? Bakit ako nakahiga dito? Miss, gising na po kayo. Huwag po kayong gumalaw ng padalos-dalos. Tatawagin ko po ang doktor. Sige, alam ko na. Gising na siya. Doktor, ang sakit ng ulo ko. Anong tawag mo sa akin? Doktor? Hindi ka ba doktor? Hindi mo ako kilala? Hindi. Kung hindi ka doktor, bakit ka pumasok? Hindi mo man lang ako kilala? Si Xiao Yanchen, isa kang bobong babae. Ako ang dahilan ng sugat mo. Ikaw pala? Kaya pala nandito ako. Masamang tao ka. Gusto mo pang tumakas? Huwag kang tumakas. Huwag kang umalis. Kung hindi, ipapapulis kita. Doktor, tingnan niya siya agad. Malakas na malakas ang babaeng ito. Baka pwede na siyang lumabas. Talaga namang barumbadong babae. Sinaktan mo ako ng ganito. May gana ka pang pagsalitaan ako? Paano ko kukontakin ang pamilya mo? Sasabihin ko sa assistant ko na asikasuhin at pag-usapan ang tungkol sa bayad pinsala. Pamilya? Sino ang pamilya ko? Sino naman ako? Doktor,
Nakalimutan ba niya ang kanyang alaala? Mataas ang posibilidad niyan. Agapan mo siyang gamutin. Boss Xiao, sa pagtalakay sa pagkawala ng alaala, wala kaming masyadong pamamaraan ng paggagamot, kailangan nating tingnan kung maaari siyang gumaling sa kalaunan. Bago pa man bumalik ang alaala niya, kailangan ko ba siyang alagaan? Alam ko na. Hello? Hello, sir? Naimbestigahan na namin ang lahat. Si Sukay ay may 2 anak na babae. Bukod kay Suli, may isa pa siyang anak na ang pangalan ay Su Xiaomo. Tama nga ang hula ko. Nilinlang ako ni Sukay. Si Su Xiaomo ang babaeng hinahanap ko. Opo, si Su Xiaomo, dati siyang waiter sa Imperial Hotel. Tugmang-tugma sa impormasyong ibinigay nyo. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita ngayon din. President, si Su Xiaomo, siya ay nawawala. Nawawala? Isang taong buhay? Paanong nawawala? Itinatago ba siya ng pamilya Su? Sabihin mo kay Sukay, kung hindi niya maibigay ang babae sa loob ng 3 araw, ipapabagsak ko ang pamilya Su niya agad-agad. Masusunod po. Anong ginagawa mo? Tito, sabi ng doktor, pwede na akong lumabas. Tara na. Pinag-iingatan kita. Huwag na huwag mo akong hawakan. May ginto ba ang katawan mo? Napakamahal. Kung hindi lang ako nahihilo, wala akong balak hawakan ng kahit sino. Ang maliit na masungit na babaeng ito, mas matindi pa talaga ang ugali kaysa sa akin. Dapat hanapin agad ang pamilya niya. At paalisin siya. Anong gagawin? Anong gagawin? Hindi pa alam ni Xiao Yanshen kung gaano kapangit si Xiao Mo. Akala niya, itinago natin siya. Inutusan pa niya tayong ipakita si Xiao Mo sa loob ng 3 araw. Sabihin mo, anong gagawin? Bakit ka nagmamadali? 3 araw. Takot ka bang hindi natin siya kailanman makita? Pero paano kung hindi natin siya makita? Saan siya tatakbo? Wala siyang pera at wala siyang kakayahan? Takot ka pa rin bang hindi natin siya makita? Yanshen, ito ang panganay na anak ng pamilya Su. Nakasama mong lumandi sa hot spring. Talagang napakaganda niya. Tito, ano po ba ang ibig sabihin ng lumandi sa hot spring? Mga usapan ng matatanda. Huwag kang makialam. Dahil hindi siya ang panganay na anak ng pamilya Su, bakit mo pa siya dinala rito? 2 araw pa lang, nagpalit ka na agad ng damdamin. Hindi ko napansin noon na ganyan ka pala kahuwat. Lola, hindi po iyan ang iniisip ninyo. Ang kwento po nito ay mahaba. Kung ganon, paiksiin mo. Inuwi mo ang bata, pumayag ba ang mga magulang niya? Nakalimutan niya ang alaala niya. Kaya kinailangan ko siyang iuwi muna. Ikaw talaga ay mapanira. 2 babae agad ang sinasalo mo. Tingnan natin kung paano mo ito kakayanin. Lola, hindi kami magjowa. Kapag nahanap ko ang pamilya niya, ipaalis ko siya agad. Paano kung hindi mo mahanap? Huwag ka na malungkot. Napakamayaman ng pamilya natin. Suportahan siya habang buhay. Hindi iyon problema. Malit na babae. Anong pangalan mo? Kung gayon, Xiameng na lang ang itatawag sa iyo. Akin ang apelido. Ang bait naman ni Xiameng. Kung ikaw ang magiging manugang kong babae, ang ganda. Lola, nakita ko na po ang kinaroroonan ng panganay na anak ng pamilya Su. Ang asawa ko ay si Su Xiaomo lang. Tito, ang gwapo ninyo ngayon. Tiyak na mabibighani sa inyo ang panganay na babae ng pamilya Su kapag nakita kayo. Dito ako para tawagin kayong kumain ng agahan. Ay, Tito, nasaan ang kurbata ninyo? Saan napunta ang kurbata ninyo? Tito, ang bango ninyo, anong brand ng pabango ang gamit ninyo? Walang hiya. Baka hindi ka makapag-asawa. Presidente, dumating na po at narito na ngayon ang mga tao mula sa pamilya Su. Sige. Papasukin mo na sila. Pamilya Su, dinala na ba si Xiaomo rito? Oo. Binigyan ko sila ng 3 araw para ibigay si Xiaomo. Kaya, dinala nila ang tao ngayon. Gusto kong makita kung gaano kaganda itong si Su Xiaomo para mabaliw ka ng ganyan. Presidente Xiao. Bakit 3 lang kayo? Nasaan si Xiaomo? Xiao. Pinahanap ko siya sa lahat, pero hindi ko talaga siya makita. Hindi kami ang nagtago sa kanya, kundi siya. Ang tumakas. Sukay,
Sa tingin mo ba ay maniniwala pa ako sa mga kalokohan mo? Ji Xiao, totoo ang sinasabi ng asawa ko. Inaamin kong niloko ka namin noong nakaraan. Pero may matindi kaming dahilan ngayon. Ziga. Pakinggan ko kung ano ba talaga ang matinding dahilan ninyo. Kung hindi ninyo ako mabibigyan ng sapat na dahilan para makumbinsi ako, pababagsakin ko kaagad ang pamilya Su. Ji Xiao, hindi mo lang talaga nakita noon ang tunay na kulay ni Su Xiao mo, kaya hanggang ngayon ay nag-aasam ka pa rin sa kanya. Talagang napakapangit ni Su Xiao mo, kaya hindi namin isinapubliko ang kanyang pagkatao. Kung hindi, sa ganoong magandang pagkakataon para makasama ang pamilya Xiao, bakit pa namin ito isusuko? Di, Xiao. Totoo po ang lahat ng sinabi ni Mama. Iyang si Su Xiao mo. May malaking marka siya sa mukha. Nakakatakot tignan. At saka lumaki siya sa probinsya. Napakabobo. Ngayong umalis siya, baka namatay na siya sa labas. Imposible. Siguradong niloloko niyo ako. Uminom ka muna ang tubig, Tito. Ang babaeng ito, Sa susunod, hayaan mo na lang ang mga tauhan ng gumawa niyan. Ayos lang po, Tio. Hindi masakit. Boss Xiao, ang panganay kong anak na si Xiao mo ay hindi kasing ganda ng bunso kong anak na si Xiaoli. At sa totoo lang, hindi talaga namin mahanap ang panganay kong anak na si Xiao mo. Kahit pa mahanap namin siya at maibalik, hindi mo pa rin siya magugustuhan, hindi ba? Kung gayon, hayaang pakasalan kita ng bunso kong anak na si Xiaoli. Hindi kasing ganda ng Xiaomeng mo ang bunso mong anak. Madam, ang tinutukoy, Mang Xiaomeng, ay itong babaeng ito. Oh, ang babaeng pulot ng apo ko sa kalsada ay mas maganda pa kaysa sa bunso mong anak. Pulot sa kalsada. Ikaw, Xiaomeng ang pangalan mo. Tita, kilala mo pa ba ako? Ang boses ng babaeng ito ay kamukha ni Xiao mo pero mas maganda siya kaysa kay Xiao mo. Sukay, sinasabi ko sa inyo, kahit gaano pa kapangit si Xiao mo, aakuhin ko pa rin siya. Binibigyan ko kayo ng 1 buwan para ibigay na ninyo si Xiao mo. Gusto ko siyang makita na buhay o makita na patay kung hindi niyo siya mahanap. Ang inyong pamilyang Su ay maaari na ring maglaho sa nangguwo. Ziga, dahil hindi naman pala pandiriin ni Boss Xiao si Xiao mo, susubukan ko siyang hanapin ng buong lakas. Umalis na kayo. Halika na. Yanshan, dahil si Su Xiao mo ay hindi alam kung buhay o patay. Mas mabuting makipagdevelopan ka ng pag-ibig kay Xiaomeng, hindi ka naman siguro magpapakamatay para sa iisang babae lang, hindi ba? Hello, boss. Bakit? Nahanap na ba ang pamilya ni Meng? Wala namang nag-ulat ng nawawalang kamag-anak sa istasyon ng pulisya nitong mga nakaraang araw. Ay, si Xiameng, baka naman isa siyang ulila. Ipagpatuloy mo ang investigasyon para sa akin. Ziga. Lola, sa tingin ko, nakakaabala ako sa inyo dahil nakatira ako rito. Kaya, siguro, aalis na lang ako. Aalis ka na? Kung aalis ka, sasama ako. Hindi ako tulad ng ibang tao na walang pakiramdam. Lola, tumatawag lang ako para magtanong. Hindi ko naman siya pinaalis. Di ba, Lola? Mabuti naman kung ganon. Si Meng, masunurin, at marunong makipagkapwa-tao. Iyan ang gusto ko. Huwag na huwag mo siyang aabusuhin, ha? Hoy, Dr. Zhang, ano? Late-stage cancer. CT2, late-stage cancer pala. Di Diyos ko, bakit ang hirap ng buhay niya? Sigurado na ba kayo? Sigurado. Gusto niyo po bang ipagbigay alam sa lola ninyo? Tinataya po namin na may 6 na buwan na lang siyang natitira. Ziga, alam ko na. Tungkol sa bagay na ito, itago na lang muna natin sa kanya. Sino? Tito, pinapunta ako ni Lola para magdala ang pakain mo. Hindi ba't late-stage cancer na si Tito? Bakit ang gana pa rin niyang kumain? Tapos ka na bang tumingin? Bakit mo ako tinititigan? Ha? Sabi ni Lola, bantayan daw kitang kumain dahil baka mag-aksaya ka.
Sa mundong ito, si Lola lang ang pinakamahalaga sa akin. Sayang lang, may late-stage cancer si Lola at hindi na siya magtatagal. Tito, siguro naiisip niya na hindi na siya magtatagal, kaya siya umiiyak sa lungkot. Bakit ka umiyak? Hindi naman kita sinigawan. Tito, huwag na huwag kang mag-alala, kahit na. Medyo naiinis ako sa'yo dati. Pero simula ngayon, hindi na ako maiinis sa iyo. Sa mga huling araw na ito, sasabayan kitang mabuti. Si Shamang? May sakit ka ba? Lumabas ka. Hoy! Hoy! Ano ba itong ginagawa mo? Hoy! Hoy! Bakit ka ba nakaganyan? Pangulo, gusto ko sanang sabihin sa inyo. Mauna na ako. Tigil! Hindi ikaw ang pinatutungkulan ko, lumabas. Pangulo, anong nangyayari dito? Ang bagay na ipinagawa ko sa iyo, kumusta na ang investigasyon mo? Ito na nga po ang dapat kong sabihin sa inyo. Nagpadala ako ng tao para suriin ang lahat ng mga ampunan sa lungsod. Pero wala kaming nakitang kahit anong pahiwatig tungkol sa Xiameng na ito. Kung tutuusin, mahigit 1 linggo na siyang walang kontak sa pamilya niya. Pero wala talagang nagulat o nag-alerto sa pulisya tungkol sa pagkawala niya. Talagang kakatwa ang pagkatao niya. Sino ba talaga siya? Sa tingin ninyo ba? Posible kayang espiya siya na pinadala ng kalaban nating kumpanya? Tingnan mo ang talino niya. Mukha ba siyang espiya? Pangulo, bakit ninyo sinasabi iyan? Mukha naman siyang matalino. Ay, teka, bakit may tubig diyan sa mesa ninyo? Tubig iyan mula sa utak niya. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga. Opo, sige po. Ay, ang katawan ko, talagang lalong lumalala. Sa tingin ko, hindi na rin ito magtatagal. Ngunit si Yanchen, nag-iisa pa rin siya. Hindi ko alam kung bago ako mamatay, makikita ko pa ba siyang magkaroon ng pamilya. Lola, hindi ba't pinili ni Young Master ang panganay na anak ng pamilya Su? Ang panganay na anak ng pamilya Su na iyon, hindi ba siya nawawala? Hindi ko alam kung mahahanap pa siya. Sa tingin ko, si Xiaoming ay napakabait. Oo nga, si Xiaomeng ay masunurin at may pag-iintindi. Gusto ko rin siya. Sige. Paano kung hayaan natin silang magrelasyon bago pa man sila magpakasal? Si Yanchen ay isang responsableng lalaki. Sa oras na iyon, pananagutan niya si Xiaomeng. Lola, kung gagawin ninyo iyan, hindi po ba magagalit si Young Master? Malapit na akong mamatay, wala na akong pakialam kung magalit siya o hindi. Napakabait ni Xiaomeng. Magugustuhan niya rin ito sa bandang huli. Ang apo ko, kilala ko. Tama rin. Sige, bilisan mo. Kunin mo ang aking daughter Red Wine na iningatan ko ng 30 taon. Sipo. Lola, nakabalik na po ako. Xiaomeng, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Huwag mong sabihin, Lola, na tungkol ito sa malalang sakit ni Kuya. Ay, kapag namatay na si Kuya, ang malaking mansyon na ito, kami na lang ni Lola ang titira. Xiaomeng, may nangyari sa pamilya namin. Sa tingin ko hindi na magtatagal. Kami ni Yanchen ay magpapaalam na sa isa't isa. Talaga, malapit nang mamatay si Kuya. Lola, huwag po kayong mag-alala, kasama niyo pa rin ako. Tama, kasama ko pa rin kayo. Xiaomeng, may isang kahilingan ng Lola. Hindi ko alam kung matutulungan mo akong tuparin ito. Lola, huwag po kayong mag-alala. Anumang kahilingan niyo ay tutulungan ko kayong tuparin. Sana ay maging magkasama kayo ni Yanchen. At kung makakapag-anak kayo, iyon ay mas maganda. Si Tito ang tanging tagapagmana ng pamilya Xiao. At malapit na siyang mawala sa mundong ito. Kung hindi siya magmamadaling magkaanak, mapuputol ang linya ng pamilya Xiao. Xiaomeng, ang bagay na ito, hindi ba't nakakahiya sa iyo kung hindi ka papayag? Lola, napakabait niyo sa akin? Para na kayong sarili kong lola? Siyempre, gusto ko kayong tulungan sa bagay na ito. Maraming salamat sa iyo. Kami ni Yanchen, hinding-hindi ka namin pababayaan.
Yanshan. Masaya ang lola ngayong gabi. Ilabas mo ang Noerhong na iningatan ko sa loob ng 30 taon. May malubhang sakit si Tito? Pwede pa ba siyang uminom? Baka naman pagkatapos ng isang baso, sumakabilang buhay na siya? Sa ganoong sitwasyon, paano pa niya ipagpapatuloy ang linya ng pamilya Xiao? Tikman mo. Ziga. Tito. Ako na lang ang iinom para sa iyo. Yanshan. Tingnan mo, napakahusay ni Xiaomeng. Uminom ka rin ng isang baso. Tito, kung ganyan ka uminom, magiging maayos ba ang lahat? Inuziza mo ba ako? Xiao Mo? Ikaw ba si Xiao Mo? Hindi ako makapaniwala na ipinagkamali ako ng matandang lalaki sa ibang babae. Hayaan na. Ilang araw na lang naman ang itatagal niya, kaya hindi ko na lang siya papansinin. Ito rin ang lugar na kinagat ni Xiao Mo noong nakaraan. Lolo, pagod ka ba? Alam kong mahina ang katawan mo ngayon. Tara, ihiga na kita. Mahina ang katawan ko? Mukhang kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi ka titigil. Ang sakit. Hindi ba't may taning na ang buhay mo, sir? Bakit parang hindi ka man lang nagkakasakit? Anong pinagsasabi mo diyan? Ah, wala naman. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kahit na ang dating mo'y parang isang normal na lalaki lang kahapon. Pero, payo ko lang, huwag mo sanang uubusin ng husto ang katawan mo. Dapat maging katamtaman ka, para mabuhay ka pa ng dagdag na ilang taon. Anong ibig mong sabihin na parang normal na lalaki lang ako kagabi? Talaga namang normal akong lalaki. Si sir, kahit may matinding sakit, nagpapakamalakas pa rin. Hey, ang nakakainis na kapalaluan ng mga lalaki. Nalasing ako kagabi at napagkamalan kitang si Xiao Mo. Ayos lang, hindi ako galit. Talaga bang sigurado kang hindi ka nagagalit? Oh, saka, nag-enjoy din naman ako. Walang hiya. Yan, Chen, parang napakaliwanag ng mukha mo. Mukhang mahimbing ang tulog mo kagabi, ano? Lola, ang alak na iyon may problema ba? Ano naman ang magiging problema sa alak? Hindi mo lang kayang kontrolin ang sarili mo at ginawa mo ang ganoong bagay kay Xiaomeng. Paano mo isisisi sa alak? Yanshan, samahan mo si Xiaomeng sa trabaho mamaya. Hindi naman siya pwedeng magstay lang dito para samahan ako. Kailangan niyang matuto ng kakayahan. Kung hindi, paano siya mabubuhay sa huli? Lola, Ayan na, iyon lang ang maliit at simpleng hiling ko. Hindi mo pa kayang pagbigyan. Hindi ko naman sinabing pakasalan mo siya. Ziga, isama ko na siya sa trabaho. Matanda, malapit na siyang mamatay. Pero pumapasok pa rin araw-araw? Sino ang gusto niyang pilitin magtrabaho ng husto? Ano ang tinitingnan mo? Ang guwapo ko ba talaga? Matanda, hindi ka ba napapagod sa iyong trabaho araw-araw?
Sa totoo lang, bukod sa trabaho, marami pang makabuluhang bagay na pwedeng gawin. Xiameng, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kung ganoon, ngayon wag ka nang pumasok sa trabaho. Sasama ako sa iyo para mamasyal. Akala mo ba napakalibre ko? Kung ayaw mong sumama sa akin magtrabaho, pwede ka nang bumaba sa sasakyan ngayon. Sige, ngayon lang ito. Huwag na itong mauulit. Gusto ko lang na mag-relax ka. Hindi naman ako ang naghahangad na maglibang. Huwag ka nang masyadong magdahilan, may sarili akong matibay na pagpapasya. Matanda, gusto kong tumingin sa tindahan na ito. Sige, pumasok ko. Sasagutin ko lang ang tawag. Hindi ba yan ang babaeng kinuha ni Xiao Yanchen sa kalsada? Bakit siya nag-iisa lang na namamasyal diyan? Sa tabi niya, walang kahit isang bodyguard. Katulong lang siguro yan. Tara na. Ma, itong damit na ito, bagay siguro kay tatay, ano? Ako ang unang nakakita nito, ibalik mo sa akin. Ikaw na maliit na katulong. Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Hindi mo yan kayang bilhin. Hindi mahalaga kung magkano ang presyo nito. Ako ang nauna kong nakita. Ibigay mo sa akin. Ang damit na ito ay 38,000 piso. Kung hindi mo kaya, huwag mo nang tingnan. Baka madumihan mo pa ito. Kaya mo ba itong bayaran? Ang damit na ito, biblihin ko na. Teka muna. 38,000 piso lang naman, hindi ba iyon? Anong meron doon na ka-importante? Aba, ang hangin mo naman. Tingnan mo nga, nagtatrabaho ka lang bilang katulong doon sa pamilya Xiao. At lumaki na ang ulo mo dahil doon. Titingnan ko nga kung kaya mo talagang bilhin ito o hindi. Kung wala kang pera, bakit ka pumasok sa tindahan namin? Umalis ka na agad. Ang petsa ng paglagda ng kontrata sa kumpanya ng Wanyu. Ipagpaliban muna natin. May kailangan pa akong gawin ngayon. Bababa ko na. Gino, pasensya na po. Gusto ko lang sanang palayasin ang pulubing ito na may 2 piso lang sa bulsa. Palayasin, hindi ko inaasahan iyon. Na nabangga ko kayo. Tito, kanina. Gusto sana kitang bilhan ng damit. Pero 2 piso lang pala ang nasa akin. Ngayon, may karapatan na ba siyang pumasok? Ginoo, lilinisin ko na po ang mga customers sa tindahan. Para sa inyo at sa ginang na ito, magbibigay kami ng Vendo EP, closed door service. Hindi na kailangan. Hindi ako bibili ng damit sa iyo. Tito, tumingin na lang tayo sa ibang tindahan. Mr. Xiao, hindi ko inaasahang makikita ko kayo rito. Kami ay bumibili ng damit. Kayo ba ay bibili rin ng damit? Nakita na ba si Xiao mo? Personal na dinala ng asawa ko ang mga tao para hanapin siya. Siguradong makikita siya kaagad. Tito, siya iyon? Gusto niyang agawin ng damit na pinili ko kanina. Ay, Xiaomeng, kanina kasi, gusto ko sanang bayaran ang damit at ibigay sa iyo. Ganun ba talaga? Bakit mo ako sinaktan? Hindi kita sinaktan. May nakita akong lamok sa mukha mo. Gusto ko lang sanang tulungan kang patayin ng lamok. Mama! Sina, para bigyan ng respeto si Mr. Xiao, tigilan mo na ang pag-iyak. Mr. Xiao, tingnan ninyo. Oras na rin ang kainan. Bakit hindi na lang tayo sabay-sabay kumain? Ziga. Xiaoli, ipaplansya ko ang damit mo. Tungkol sa paninigarilyo ko, kung maglakas loob kang sabihin sa mga magulang ko, mamamatay ka. Abraso ni Su Xiao mo. Mayroon din siyang eksaktong parehong peklat. Ito ay gawa ng upos ng sigarilyo ko. Baka, siya si Su Xiao mo? Medyo masama ang pakiramdam ko. Baka umuwi na muna tayo. Kakaupo pa lang natin. Bakit masama na agad ang pakiramdam mo? Ma, masama talaga ang pakiramdam ko. Umalis na tayo. Ito, bihira lang nating makita si Boss Xiao. Bakit nagmamadali kang umalis? Sa ganda ng pagkakataong ito, hindi mo ba alam kung paano sunggaban? Aray.
Boss Xiao, pasensya na po, medyo masama po kasi ang pakiramdam ng anak ko ngayon, kaya ihahatid ko muna siya pauwi, mag-schedule na lang tayo ulit. Emma, Ay, Xiaoli, anong nangyayari sa'yo? Ma, si Xiameng na iyon ay si Su Xiaomo. May birthmark sa mukha si Su Xiaomo, pero si Xiameng, wala namang kahit anong mancha sa mukha niya. Hindi ko alam ang tungkol sa birthmark. Pero sigurado ako na si Xiameng ay si Su Xiaomo, may peklat siya sa kamay na eksaktong katulad kay Su Xiaomo. Ha? Kung hindi natin pag-uusapan ang birthmark, subukan mong isipin. Ang boses niya, ang figura niya, hindi ba't katulad ni Su Xiaomo? Ay naku, hindi ko naman talaga tiningnan ng mabuti si Su Xiaomo. Sobrang pangit niya, kung titingnan ko pa siya ng matagal, hindi na ako makakain. Sige nanga. Basta, si Xiameng ay si Su Xiaomo. Mama, anong gagawin natin ngayon? Bakit ka natataranta? Kung titingnan mo ang kalagayan niya ngayon, malamang, nag-amnesia lang siya. Pero, sinabi ni Xiao Yanchen na ibigay natin sa kanya si Su Xiaomo sa loob ng 1 buwan. Pagdating ng panahon, sasabihin ba natin sa kanya ang totoo? Nakalimutan mo na ba ang sampal ni Xiameng sa iyo kanina? Dahil sinusuportahan siya ni Xiao Yanchen, kaya naglakas loob siyang maging sobrang kayabang. Kung malalaman ni Xiao Yanchen na siya si Su Xiaomo, tiyak na papakasalan siya ni Xiao Yanchen. Kung mapapakasalan niya si Xiao Yanchen, tayo ang unang babalikan niya. Umuwi muna tayo. Ang bagay na ito, kailangan nating pagplanuhan ng mabuti. Tara na. Xiameng, may ilang bagay na mas mabuting linawin natin. Anong bagay yan? Kapag nahanap na ng pamilya Su si Su Xiaomo, pakakasalan ko siya kaagad. Sa oras na iyon, hindi na angkop na tumira ka sa bahay ko. Ay, nakabalik na pala kayo. Lola, kiyat na po muna ako. Yanchen, anong nangyari kay Xiaomeng? Ginagalit mo ba siya? Iniharap ko na sa kanya na pagkatapos kong pakasalan si Su Xiaomo, kailangan niya nang umalis. Hindi mo pa nga nakikita si Su Xiaomo, ang sabi ng pamilya niya ay napakapangit daw nito. May Xiaomeng ka na napakagandang babae. Bakit kailangan mong pakasalan ng pangit na babae? Gaano man kapangit si Xiaomeng, pananagutan ko pa rin siya. Kung ganoon, paano mo pananagutan si Xiaomeng? Bibigyan ko siyang halaga upang hindi na siya mamroblema sa kanyang pamumuhay habang buhay. Sige na, kung iyan ang desisyon mo, wala na akong sasabihin. Tito, alis na ako. Mula ngayon, hindi ko naguguluhin ang buhay mo. Sana masaya ka. Ay, Yanchen, tingnan mo ito. Iniwan ako ni Xiaomeng ng sulat. Sabi niya umalis na raw siya. Pinapalis ko siya, pero hindi ko sinabing ngayon na siya aalis. Hindi ko pa siya nabibigyan ng pera. Aray ko. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala namang pera si Xiaomeng. Paano siya mabubuhay? Ikaw ang may kasalanan niyan. Ikaw ang nagpaalis sa kanya. Su Xiaomo, nagbalik loob ka pa? Pumasok na tayo. Madam Young Master, nandito na ang pamilya Su. Lola, siguradong nahanap na nila si Su Xiaomo. Papasukin na ninyo sila agad. Gusto kong makita gaano ba talaga kapangit itong si Su Xiaomo. Ginoong Xiao, sa wakas, nahanap ko na ang aking anak. Siya ang aking anak, si Su Xiaomo. Pagbati po, madam. Pagbati, Jinung Xiao. Yanchen, sigurado ka ba? Siya ang taong hinahanap mo? Lola, hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya noon. Pero sigurado ako na, ang hinahanap ko ay ang panganay na binibini ng pamilya Su. Siya ang panganay na binibini ng aming pamilya Su, Xiaomo. Kung ganoon, tama nga, siya ang taong hinahanap ko. Ginoong Xiao, tungkol sa kasunduan ng kasal na sinabi ninyo dati, hindi ko alam kung balido pa ba iyon. Ayos lang po kung magbago ang isip ninyo. Dahil sa sitwasyon ng aking anak, hindi na namin inaasahan na makakapag-asawa pa siya ng mayaman. Dahil sinabi kong pakakasalan ko siya, hindi ako magsisisi. Haha, mabuti. Hindi ko inakala na si Ginoong Xiao ay ganoon ka mapagkakatiwalaan. Hinahangaan ko talaga kayo. Ay, oo nga pala, kailan kaya talaga magaganap ang kasal para ang pamilya Su makapaghanda ng mas maaga? Pagkatapos ng 2 linggo. Hahaha, Meng. Ang ganda at kinis ng balat mo. Sayang ka naman kung magiging waitress ka lang. Bibigyan kita ng 5,000 bawat buwan, bakit hindi na lang kita gawing kabit ko? Boss, huwag po kayong ganyan. Kayo kung gagawin niyo ulit yan? Hindi na ako magpapabat. Xiamang, anong ginagawa mo? Mahal, nilalandi ako nitong babae. Sabi niya masyado siyang napapagod sa trabaho at gusto niya akong maging sugar daddy niya. Ayaw ko, kaya tinakot niya ako gamit ang gunting. Ikaw, Sino ang tinatakot mo ng kutsilyo? Hindi mo ako basta-basta kayang takutin.
Nangangahas ka pa talagang mangakit sa aking asawa. Gusto mo na bang mamatay? Su Xiaomo, kung hindi ka lang pinoprotektahan ng lola mo, matagal na kitang sinakal hanggang mamatay. Simula bukas, pupunta ka sa hotel para magtrabaho bilang back office service staff. Tandaan mo, huwag mong sabing ikaw ay ang dalaga ng pamilya Su. Ang pamilya Su, hindi pwedeng mapahiya dahil sa iyo. Kaya pala. Ako pala si Su Xiaomo na matagal nang hinahanap ni Xiao Yanchen. Kahit si Xiaozong ay pinakasalan ang ganyang kapangit na babae, meron ba siyang pangit na fetish? Nabalitaan ko na malaki raw ang utang na loob ni Xiaozong sa babaeng ito. Kaya pinakasalan niya ito para magbayad ng utang na loob. Kung hindi dahil sa pakikipag-ugnayang ito sa pamilya Xiao, hindi ko man lang alam na may dalawang dalaga pala ang pamilya Su. Sobrang pangit talaga ng panganay na anak na ito ng pamilya Su. Kaya normal lang na itago ng pamilya Su ang pagkatao niya. Mahal, sa proteksyon ng pamilya Xiao, ngayon, ang pamilya Su natin, ay pwede nang maghari-harian sa Longcheng. Ay naku, talagang hindi ko inasahan na ang bruhang Su Xiaomo na iyon ay makukuha ang pabor ni Xiaozong. Pero ang Su Xiaomo na nasa entablado ay peke. Sinasabi nating siya ang totoo. Siya ang totoo. Kahit pa dumating ang totoong Su Xiaomo, anong magagawa niya? Ginoo, handa ka bang pakasalan si Ginang Su Xiaomo kahit sa kahirapan man o kasaganahan, kahit sa karamdaman man o kapahamakan, iibigin mo siya magpakailanman, rerespetuhin at papahalagahan siya hanggang sa dulo ng buhay. Opo. Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Hindi pumapayag ang nobyo. Nakakakilig, may babaeng dumating para manggulo sa kasal. Sino ang walang takot na mga hasirain ang kasalan ng pamilya Xiao? Bakit nandito si Su Xiaomo? Baka bumalik na ang alaala niya. Mahal, ano ang dapat nating gawin? Huwag nating hahayaan na sirain niya ang kasal. Kung makikilala niya si Xiao Yanchen, wala na tayong mapapala. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Hindi naman siguro makikinig si Xiao Yanchen sa kanya. Tingnan muna natin. Xiao Meng, umalis ka nang walang paalam. Nawala ka ng kalahating buwan. Ngayon naman sinisira mo ang kasal ko. Ano pa talaga ang gusto mong mangyari sa lahat ng ito? Tito, hindi ka pwedeng magpakasal. Bakit? Kung hindi ko siya pakakasalan? Ikaw ba talaga ang papakasalan ko? Diyos ko, hinalikan ng babaeng yan si CEO Xiao. At si CEO Xiao na kilalang hindi lumalapit sa babae, hindi niya man lang ito pinunit. Ang mukha ng nobya, nag-iba na ang kulay. Tito, ang babaeng yan ay hindi talaga si Su Xiaomo, peke siya. Anong sabi mo? Hindi siya si Su Xiaomo? Oo, hindi siya. CEO Xiao, huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi ni Xiameng. Anak ko siya. Hindi ko ba siya makikilala? Ang pamilya Su, ang ipapakasal namin sa iyo, ay walang duda na si Su Xiaomo, ang panganay na binibini ng pamilya Su. Yanchen, ako talaga si Xiaomo. Pero itong babaeng dito, sino siya? Wala kang pakialam kung sino ako, basta hindi ikaw si Su Xiaomo. Ang babaeng papakasalan ni Tito ay si Su Xiaomo, hindi ikaw. Bakit mo nasabing hindi ako si Su Xiaomo? Dahil kaya kong ibunyag ang totoong mukha mo. Mahal, pigilan mo siya kaagad. Kapag nalaman ni Mr. Xiao na niloloko natin siya, tapos na ang pamilya Su. Ano ang kinatatakutan mo? Ako ang pinuno ng pamilya Su? Kung sino ang sabihin kong anak ko, siya ang anak ko. Xiameng, sabi mo may ebidensya ka na hindi siya si Su Xiaomo. Nasaan ang ebidensya? Tito, hindi ba sinabi sa'yo ng pamilya Su na ang panganay na binibini ng pamilya Su ay may pangit na birthmark sa mukha? Oh. May birthmark ako sa mukha? Bulag ka ba at hindi mo nakikita? Xiameng, sa tingin ko gustong-gusto mo si Mr. Xiao. Nabaliw ka na ba siguro? Pero napakalungkot. Hindi ka mahal ni Mr. Xiao. Mga gwardya, mabilis na paalisin ang babaeng ito na gumagawa ng kaguluhan sa entablado. Palabasin siya. Kung maaantala ninyo ang tamang oras ng kasal, ingatan ninyo ang inyong mga ulo. Sandali. Xiameng,
Anong ipinukol mo sa mukha niya? Napakademonyo naman ng babaeng yan. Baka may laso na talaga yung ipinukol niya. Patay na. Masisira ang mukha ng panganay na babae ng pamilya Su. Itong kasal, sa tingin ko'y hindi na matutuloy. Xiameng, napakalakas ng loob mong gawin ito, Mang Api, sa anak ko. Mukhang, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, ibig sabihin, wala kang paggalang sa akin, hindi ba? Huwag kayong mag-alala. Ang mga bagay na labag sa batas, hindi ko gagawin. Ang ipinukol ko sa mukha niya ay makeup remover. Simula nang ipanganak ang panganay na babae ng pamilya Sumayroon na siyang pangit na birthmark sa mukha. Ang birthmark sa mukha ng impostor na ito ay iginuhit lamang. Tito, kung hindi ka naniniwala, pwede mo siyang tingnan kung nandoon pa ang birthmark sa mukha niya. Kumuha kayo kaagad ng mga tao, ang lahat ng tao sa pamilya Su, at itong manloloko na nagpapanggap bilang panganay na babae ng pamilya Su, ikulong silang lahat. Boss Xiao, pakiusap. Maawa ka sa akin. Wala akong kasalanan. Lahat ng ito ay... Boss Xiao, ang mukha ng anak ko ay wala naman talagang birthmark. Ginoong Xiao, noong ipinanganak ang anak kong si Xiao Mo, nagpahula kami sa isang master tungkol sa kapalaran niya at sinabi niyang may nakalaang malaking sakuna para sa kanya, kaya kailangan niyang magpanggap na pangit. Para maiwasan ito, kaya patuloy namin siyang pinapapanggap na pangit para lang makaiwas sa kapahamakan. Sinabi rin ng master na ang pagpapakasal ay isa ring paraan para malampasan ang lahat. Ay oo, tama, Ginoong Xiao, tama ang sinabi ng asawa ko. Balak sana naming sabihin sa iyo ang totoo pagkatapos ng kasal, pero hindi ko inasahan na magpapagulo ang isang taong may masamang hangarin, napakahayop talaga. Ginoo, hindi talaga ako nagsisinungaling. Xiameng, paano pa ako maniniwala sa'yo? Mas alam mo pa ba ang sitwasyon ng pamilya Su kaysa sa mga miyembro ng pamilya Su? Ako, Ginoong Xiao, si Xiameng ay halatang nanggugulo lang. Palabasin mo na siya kaagad. Kung ma-miss namin ang tamang oras ng kasal, hindi magiging maganda iyon. Bodyguard, ilabas ninyo si Xiameng, at huwag na siyang hayaang makatapak muli sa venue ng kasal. Ginoo, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kailangan mo talaga akong paniwalaan. Nabalitaan kong kasal daw ng aking apo na si Su Xiaomo ngayon. Kaya itong matanda, kusang dumalo. Kayo, hindi ba nasa probinsya kayo? May sakit kayo, kaya hindi na namin kayo inabisuhan. Kailan ko sinabing masama ang pakiramdam ko? Ikaw na anak na walang utang na loob. Naglakas loob kang magsumpa sa akin. Nasa probinsya po kayo sa lahat ng oras at hindi nyo gusto sa syudad. Kaya naman, hindi na namin kayo sinabihan. Nagsasabi ka pa rin ng mga palusot. Sa tingin ko, hindi nyo talaga ako iginagalang. Itaas nyo ang regalo ko sa kasal para kay Xiaomo. Bilisan mo, mag-isip ka ang paraan. Mabilis mahahalata ng mama mo na peke si Xiao Mo. Ay, ayos lang yan. Babantayan ni Mama ang sitwasyon. Hindi niya tayo ibubunyag sa pagkakataong ito. Kung ibunyag niya tayo, tuluyan ng masisira ang pamilya Su. Sino ka? Hindi ikaw si Xiaomo. Hindi ba sinabi na ang ikakasal na babae ay si Xiaomo? Ginang Su, sinasabi mo. Hindi siya si Xiaomo? Siya. Siyempre hindi siya si Xiaomo. Ang itsura ni Xiaomo, hindi ko ba makikilala? Sukay, napakatapang mo. Naglakas loob kang gumamit ng peke para ipalit kay Xiaomo. Mukhang gusto mo nang mapahamak. May tao ba riyan? Dakpin sina Sukay at ang kanyang asawa para sa akin. Ginong Xiao, ang biyanan ko ay masyado ng matanda at nalilito. Huwag mo sanang paniwalaan ang sinasabi niya. Bitawan mo ako. Tapos na. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gintong damit pangkasal. Balita ko mahirap daw gawin ang gintong damit pangkasal na ito. Noong nakaraang taon, ang pinakamayamang tao sa hilagang bansa, ikinasal ang kanyang anak na babae. Pero hindi sila nakabili nito. Xiaomo. Siya talaga si Xiaomo. Ginang Su, talaga bang sigurado kayo? Siyang panganay na binibini ng pamilyang Su, si Su Xiaomo? Ako ay sigurado. Sa nakalipas na 20 taon, niloko ako ng pamilyang Su at ininsulto ako. At ikinahiya ako. Ngayong may bago akong pagkakakilanlan, hindi ko na gusto pang magkaroon ng anumang koneksyon sa pamilyang Su. Ginang Su? Hindi ako si Su Xiaomo. Mali ang tao na kinilala ninyo. Ikaw si Xiaomo? Ginang Su. Ako po si Xiameng. Ay,
Xiameng. Maganda ang pangalan na iyan. Nagkamali ako ng pagkakakilala. Basta masaya ka sa buhay mo. Mas mahalaga pa iyon kaysa sa kung ano paman. Lola, pasensya na po. Kailangan ko lang umalis sa pamilya Su para makapagsimula ng bagong buhay. Jameng, talaga bang matitiis mong makita na maghirap ang pamilya Su? Ganito nakatanda si Lola. Talaga bang matitiis mong makita siyang malungkot ng ganito? Tito, may pagkakamali ang pamilya Su at hindi na sila mapapatawad. Ngunit, nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang pamilya Su dahil ang matandang ginang Su ay may kabutihan sa akin. Ginoong Xiao, nagkamali po talaga ako. Ang apo kong si Xiao mo, patay na po siya. Dahil sa matinding kalungkutan, napagkamalan ko si Xiaomeng na si Xiao mo, mabait na bata si Xiaomeng. Sana sa hinaharap ay alagaan mo siya ng mabuti. Ginang Su, sabi niyo, patay na si Xiao mo. Opo. Si Xiao mo, patay na. Tito, huwag ka nang magalit. Kapag nagkasakit ka, sayang naman. Xiameng, paano mo nalaman na peke si Su Xiao mo na nasa kasal ngayon? Dahil ako ang tunay na Su Xiao mo. Iyong, babaeng tinawag na Su Xiao mo. Kilala ko. Ganoon pala. Naging pabaya ako. Hindi ko inakala na maglalakas loob ang pamilya Su na lokohin ako. Teka, naalala mo na ang lahat. Sino ka nun? Bakit hindi ko mahanap ang impormasyon mo kahit anong gawin kong paghahanap? Wala akong magulang. Isa akong ulila na pinalaki ng komunidad. Ay, Tito, ayoko nang balikan pa ang mga nakaraan. Saan ka nagpunta nitong kalahating buwan? Alam mo ba na matagal kitang ipinahanap? Dahil dito, nagalit si Lola sa akin ng husto at hindi na siya dumalo sa kasal ko. Tito, bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Ngayon, umuwi ka na sa akin at magpaliwanag ka kay Lola. Sige, sasama ako sa iyo pa uwi. Hanggat hindi pa rin ako itinatanggi ni Lola, magpapatuloy ako sa paninirahan sa inyong bahay. Akala mo ba ang bahay namin ay pwedeng puntahan kung kailan mo lang gusto at umalis kung kailan mo kailangan? Ano ba ang gusto mo? Kung pumunta ako sa inyo, hindi mo ba ako pahihintulutan kumain ng hapunan? Pagkatapos kumain ng hapunan, gagabihin na. Tayo ay... Tama na. Sumakay ka na sa kotse. Naku, Meng, nakabalik ka na. Tingnan mo naman, sa loob ng isang kalahating buwan ka nang nawala, hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Lola, patawarin niyo po ako. Hindi ako dapat umalis ng walang paalam. Ang pagbabago ng pag-uugali ay tanda ng mabuting bata. Ay, bakit ka umuwi? Tapos na ba ang kasal? Nasaan ang asawa mo? Ngayon at nakabalik na si Meng, ikaw at ang asawa mo, lumabas kayo at manirahan sa labas. Lola, ang kasal ni Tito, sinira ko. Ha? Ganong ka pala kagaling? Ang bagay na hindi ko magawa, nagawa mo pala. Lola, pinatira mo pa rin si Xiameng dito sa bahay natin? Ano bang problema? Hindi ka ba sumasanggayon? Wala akong reklamo. Asawa ko, sobrang kalabisan na ginawa ng nanay mo ngayon. Hindi lang niya tayo hindi tinulungan, pero muntik pa tayong mapahamak. Naku, parang wala na sa sarili si Mama. Mabuti na lang at nakiusap si Xiao mo para sa atin. Iyang si Su Xiao mo, ang walang kwentang babae na iyan. Siguradong naibalik na ang alaala niya, kaya sinasadya niyang huwag tayong kilalanin. Gusto niyang tuluyan ng putulin ang ugnayan sa atin. Sino bang may kasalanan? Sobrang inaabuso mo siya noon. Kung makapagsalita ka, parang napakabait mo sa kanya. Kung hindi lang dahil nakakapit na siya ngayon sa pamilya Xiao, hindi mo man lang siya titingnan ng diretsyo. Naku, Tay, Nay, tigilan niyo na ang pag-aaway. Nawala na ang birthmark sa mukha ni Su Xiao mo. Para na siyang mangkukulam ngayon, ginayuman na niya si Xiao Yanchen. Hahayaan ba nating mapunta lang sa kanya ang lahat at umakyat na lang siya? Hindi ako papayag. Inalagaan natin siya sa loob ng maraming taon. Ngayon na ang tamang panahon para suklian niya tayo. Bakit niya gustong makipaghiwalay? Makikipaghiwalay na lang. May panangga na siya ngayon kay Xiao Yanchen, wala rin tayong magagawa sa kanya. Tay, nakalimutan niyo na ba si Lola? Si Lola ang nagpalaki kay Su Xiao mo. Si Lola ang kahinaan niya. Kapag ginamit natin si Lola para takutin siya, hindi ba natin siya mapapasunod ng tahimik? Tama si Xiaoli. Asawa ko, sa pagkakataong ito, kung hindi tayo makakakuha ng malaking halaga sa kanya, kapag namatay na nga ang nanay mo, wala na tayong pagkakataon. Tito, ano po ba ang maaari kong gawin? Marunong ka bang magtimpla ng kape?
Tito, anong nangyari sa'yo, Tito? Lalo po bang lumala ang sakit ninyo? Kailangan ko po ba kayong tawagan ng ambulansya? Anong pinagsasabi mo? Gaano karaming asukal ba ang inilagay mo sa kape ko? Gusto mo ba akong patayin sa katamisan? Hindi ba mas masarap kapag matamis? Magtimpla ka ng kape para sa akin, na ayon sa panlasa mo. Magtimpla ka ulit ng isa. Walang gatas at walang asukal. CEO, baka talagang patay na si Su Xiaomo. Ang mga inutusan ko, nakita ang puntod niya sa bayan nila. Nalaman ko na. Tungkol naman kay Xiameng, hindi ko pa rin mahanap ang bakas niya. Huwag mo nang hanapin. Siya mismo ang nagsabi sa akin kahapon na siya ay isang ulila na lumaki sa tulong ng iba. Sipo. Umalis ka na. Aba, Xiameng, ngayong unang araw mo sa trabaho, komportable ka ba? Ayos lang naman. Kahit saan naman ako magtrabaho, pareho lang. Ang ganda ng pananaw mo. Teka, ano ang trabaho mo dati? Dati, naghahanda rin ako ng tsaa at tubig. Pero ngayon, nasa Xiao Corporation ka at naghahanda ka ng tsaa at tubig mismo para sa CEO, kaya ibang-iba na ang kahulugan niyan. Sino ba naman talaga ang hindi nakakaalam na ang benepisyo at sweldo sa Xiao Corporation ay ilan sa pinakamataas sa buong bansa? Assistant Zhang, sabihin mo nga, kung sakaling mamatay ang CEO, magtatrabaho pa rin ba tayo dito? Hoy, ano bang pinagsasabi mong kalokohan? Bata pa ang CEO, hindi pa siya mamamatay kaagad. Assistant Zhang, huwag kang magpapaloko sa matigas na panlabas ng CEO. Siya ngayon ay malapit ng bumigay at nagbibilang na lang ng natitirang buhay. Xiameng, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi ko kayang matakot mo ng ganyan. Ikaw, lumapit ka rito. Ay, dahan-dahan lang. Xiameng, ang sabi mo ba kanina ay papatapos na ang buhay ng CEO? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba niya nabanggit ang late-stage cancer? Nagulat ako. Late-stage cancer? Hindi ko alam. Nangyari ang year-end checkup, okay naman siya. Paano biglang naging late-stage cancer? Narinig ko lang iyon nang hindi sinasadya habang may kausap siya sa telepono. Siguro, natatakot siyang malungkot ang lahat kaya sadyang tinago niya. Kung ganoon, bakit mo pa siya pinaiinom ng kape? Palitan mo ang gatas. Gusto ko lang siyang bigyan ng pagkakataon bago siya mamatay. Na masulit ang lahat hanggat maaari. May punto ka riyan, ang late-stage cancer. Karamihan ay wala ng lunas. Sige, dalhin mo na sa kanya. Assistant Zhang, sa totoo lang, kasing lungkot mo ako noong nakaraang buwan. Gusto kong umiyak sa tuwing nakikita ko siya. Ngunit ngayon, nakarecover na ako. Paano ka naka-adjust? Isipin mo, kahit na mamatay siya ng mas maaga kaysa sa atin, mas marami naman siyang naipundar kaysa sa atin. Sa tingin ko, kahit mamatay siya ngayon, wala na siyang pagsisisihan. Kailangan kong magpunta sa banyo para lang magpalamig muna. Bakit ka umiyak? Zhang Yuan. CEO. Bakit ka umiyak? Malapit na bang magsara ang kumpanya? O may ginawa ba kayong masama laban sa akin? General, alam na po naming lahat. Ano ang alam ninyo? Kasi po, tungkol sa inyong... General, kahit na aalis na kayo sa amin, mananatili kayo sa aming mga puso magpakailanman. General, pag alis ninyo, ipreprint namin ang inyong litrato, ilalagay sa pader, at araw-araw namin titingnan ang inyong mukha. Mocha? General, nakahanap na ako ng isang mataas na monghe para matiyak na maihahatid kayo sa lupain ng kaligayahan. Kayo. General, inatake na naman po ba kayo? Inaatake na naman ang general. Tawagin ang ambulansya. Dali, may masakit po ba sa inyo, general? General, kumusta na po kayo ngayon? Ayos lang ba kayo, general? Tama na. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na isumpa ako na mamatay? Kung ayaw nyo nang mabuhay, maaari nyo akong diretsyong sabihan, ipapadala ko kayo agad sa impyerno. Naintindihan ko na, general. Kayo ba ay nag-aalala na kapag inihayag ang balita na may sakit kayo, babagsak ang halaga ng kumpanya? Huwag kayong mag-alala. Lahat ng naririto ay inyong matalik na tauhan, hindi namin ipagsasabi ang balita na malapit na kayong mamatay. Kung ganoon, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. General Kayo. General, mamatay na kayo? Bakit ang lakas nyo pa rin? Sino ang nagsabi sa inyo na mamamatay ako? Ang taong nagpakalat ng chismis na ito. Papatayin ko. Atsing, sinong naninira sa akin? Xiameng, Anong gusto mong kainin sa tanghalian, Tiyong? Ako na ang bibili para sa'yo. huwag ka nang bumili ngayong tanghali. Ika, Tiyong, hindi mo naman siguro gustong gawin yan dito sa opisina, no? Hindi ito maganda. Kung may makakita, masisira ang lahat ng dangal mo? mamamatay na nga ako. May pakialam pa ba ako sa bagay na yan, Xiameng? Napakalungkot ng daan patungo sa kabilang buhay, kaya nagdesisyon ako. Isama ka na rin. Ano ba yung pinagsasabi mo, Tiyong? Ayoko ngang maging kasama mo sa kamatayan. Huwag kang mag-alala. Kapag namatay ka, wala ka nang mararamdaman, hindi ka na malulungkot. Xiameng, halika.
Lumapit ka. Kailangan kong kalugin yung ulo mo. Tiyak na may tubig sa loob niyan. Kung manlalait ka, diretsuhin mo, Tiyong. Bakit ka pa nagpapaligoy-ligoy? Sa unang araw mo pa lang sa trabaho, ipinakalat mo nang mamamatay na ako sa kumpanya. Ganun mo ba kagustong mamatay ako? Hindi ko ipinapakalat ang maling balita tungkol sa iyo. Nasa late stage ka na ng cancer. Kaya hindi ba parang mamamatay ka na? Saan mo naman narinig na may late-stage cancer ako? Kung hindi mo maipapaliwanag sa akin yan ngayon, huwag ka nang umasang makakalabas sa opisina ko. Nasa labas lang ng opisina mo. Narinig ko noong huli akong naghatid ng pagkain. Hindi ako ang may late-stage cancer, lola ko. Ha? Anong klaseng ekspresyon yan? Hindi ako mamamatay. Dismayado ka ba? Hindi. Ayokong mamatay si Lola. Young Master, inatake na naman ang sakit ng matandang ginang. Ayaw na ayaw niyang pumunta sa ospital. Umuwi na po kayo. Kung hindi, baka hindi na niya kayanin. Sika, uwi na ako ngayon din. Anong nangyayari? Inatake na naman ang lola ko. Kailangan ko siyang pakiusapan. Sasama ako sa iyo. Anong sakit ni Lola? Mabuti pa siya noong huli ko siyang nakita. Pumunta siya sa bundok para manalangin noong nakaraang taon. Pagkababa niya, nagkaroon siya ng kakaibang sakit. Noong una, nagpa-check up siya sa ospital. Akala nila, late-stage cancer. Pero sinabi ng doktor sa huli, ito ay isang pambihirang karamdaman. Naging pesimista ang lola pagkarinig. Kaya naging ayaw niya sa paggamot. Xiaomeng, ikaw ang pinakamamahal ni Lola. Sumama ka sa akin at pakiusapan si Lola. Ang sakit na ito, hindi na niya pwedeng ipagpaliban pa. Aray, masakit. Aray. Mr. Xiao, sa wakas, nakabalik na kayo. Ayaw pumunta sa ospital ng matandang ginang. Binigyan ko siya ng pain reliever, pero wala itong epekto. Wala na akong magawa. Yan, Chen. Hindi ako naniniwala na kaya niyang gamutin ang sakit ko. Gusto lang nila akong gawing Guinea pig. Hindi ako pupunta sa ospital para lang pahirapan nila ako. Boss Xiao, o kaya, bigyan na lang natin si Lola ng pampakalma at isugod sa ospital. Anong klaseng tao ka ba? Hindi nakapagtataka na ayaw maniwala ni Lola sa iyo. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Basta, hindi ko hahayaang bigyan mo si Lola ng pampakalma. Nagpapanggap ka pa na parang may alam? Huwag kang magsayang ng oras dito. Tito, baka kaya kong gamutin ang sakit ni Lola. Napakamayabang mo. Ang kakaibang sakit ni Lola, marami ng kilalang doktor sa mundo ang nagtangkang gamutin pero hindi nagtagumpay. Sasabihin mong kaya mong gamutin? Paano mo gagamutin? Sa pamamagitan ba ng bibig mo? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ang matandang ginang ay napakahalaga at napakasensitibo. Paanong hahayaan kang hawakan siya ng isang bastos na batang tulad mo? Wala kang karapatang gamutin ang matandang ginang. Tito, nakita ko na ang sakit ni Lola. Subukan mo lang akong payagan. Paano kung gumaling siya? Hindi ka nga doktor, pero nagpapagaling ka ng tao? Alam mo bang labag iyan sa batas? Kung sakaling mamatay ang matandang ginang dahil sa iyo, kaya mo bang panagutan ang kahihinatnan? Kung ganoon, masisigurado mo ba na magiging 100% matagumpay ang pagpapagaling mo sa matandang ginang? Boss Xiao, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Ang bastos na batang ito, wala man lang alam sa medikal na kaalaman. Kung hahayaan mo siyang gamutin ang matandang ginang, ang magiging kahihinatnan ay hindi na natin alam. Xiaomeng, na-appreciate ko ang kabutihan mo. Ang sakit ng lola ko, ipagkatiwala na lang natin sa profesional na doktor na gamutin. Hinayaan kong gamutin ako ni Xiaomeng. Lola, pero hindi siya doktor, si Xiaomeng. Tama po, matandang ginang. Huwag po kayong magpabigla-bigla. Wala pong alam ang babaeng iyan. Kung hahayaan niyo siyang gumawa ng kung ano-ano, may mamamatay. Yanshen, nagtiwala ako kay Xiaomeng. Ano man ang mangyari, ako mismo ang mananagot. Aray, masakit na masakit. Tito, hayaan mo akong subukan. Sige, subukan mo. Sige, magpapakulo ako ng gamot. Xiao, bakit niyo pinayagan ang gusto ng babaeng iyan? Hindi ba kayo natatakot? Hayaan mo na siyang sumubok. Sobrang sakit na ng lola ko ngayon. Wala rin naman kayong magawa, hindi ba? Anong klaseng gamot ito? Sigurado ka bang gagaling ang matandang ginang kapag ininom niya ito? Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Talagang kalabisan. Ang sakit na hindi namin magamot. Kaming daan-daang doktor? Magagamot mo. Ikaw na hamak na babae? Ayo. Lola. Xiaomeng, napakagaling mo. Mukhang medyo stable na ang kalagayan ng lola ko. Tila walang silbi lahat ng mga doktor na kinuha ko noon. Hindi ako ang magaling, Tito. Ang gamot ang magaling. Lola, anong nangyayari sa'yo? Lola, doktor, tingnan mo siya. Wala nang hininga ang matandang babae. Ikaw na babaeng ligo. Anong gamot ang ipinainom mo sa matandang babae? Nilason mo ang matandang babae. Ipinainom ko sa kanya ay bone-breaking grass. Bone-breaking grass? Iyan ang pinakatanyag na nakalalasong damo. Nagpainom ka ng lason sa matandang babae. Ang bone-breaking grass ay lason. Tama.
pero isa rin itong panlunas. Nilason mo na ang matandang babae, nagsisinungaling ka pa. Xiaomeng, hindi mo ba sinabi na hindi mo papatayin ang lola ko? Mas mabuting bigyan mo ako ng makatuwirang dahilan. Kung hindi kita palalampasin. Tito, huwag ka munang mag-alala. Hayaang tingnan ko muna ang lola kung ano talaga ang nangyayari. Ikaw na pumatay sa matandang babae. Huwag kang lumapit sa kanya ulit. Boss Xiao, tumawag tayo ng pulis. Pinatay niya ang matandang babae. Dapat siyang magbayad ng buhay niya. Tito, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo lang akong tingnan ng lola. Hindi ako naniniwalang patay na talaga ang lola. Lola. Okay lang po ba kayo, Lola? Mas gumaan ang pakiramdam ko, Xiaomeng. Salamat sa iyo, haha. Mabuti at wala kayong anumang iniinda, Lola. Boss Xiao, dalhin na po natin ang matandang ginang sa ospital para magpatingin. Lola, kung pwede po, dalhin ko kayo sa ospital para magpa-check up. Pwede akong magpa-check up. Pero gusto ko si Xiaomeng ang kasama ko. Opo, Lola, sasama po ako sa inyo. Nakakamangha, ang lahat ng indicators ng matandang ginang ay bumalik na sa normal na level. Gumaling na ang sakit ng lola ko? Ganoon na nga po. Miss Xia, paumanhin, medyo napalakas ang boses ko sa inyo kanina. Ayos lang, basta gumaling si Lola. Hindi bali nang magtiis ako ng kaunting hirap. Xiaomeng, paumanhin. Pinagtiisan mo ang lahat ng ito. Ayos lang, Tiyo. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Akala ko dati may terminal illness ka. At nagkaroon ako ng ganoong kalaking kalituhan sa kumpanya. Kaya quits na tayong dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin niyan. Iniligtas mo ang lola ko. Kaya may utang na loob sa iyo ang pamilyang Xiao. Simula ngayon, isa ka ng dakilang tagapagligtas ng pamilyang Xiao. Tama ang sinabi ni Yan Chen, Xiaomeng. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas ng pamilyang Xiao namin. Ang kabutihan mo, wala akong may babayad. Kaya bakit hindi na lang ang apo ko ang magpakasal sa iyo? Lola, hindi pa kami masyadong magkakilala ni Kuya, tama? Nagkasama na kayo sa kama pero hindi pa rin kayo magkakilala noong una. Hindi ko man lang nakita ang mukha ng lolo ni Yan Chen noong nagpakasal kami. Lola, baka umuwi muna tayo. Huwag muna nating madaliin ang kasal. Hindi ka nagmamadali, ngunit ako, nagmamadali ako. Bigyan niyo ako ng oras. Kundi hindi ako mapapakali. Bukas Sa ba susunod talaga? na taon. Hahaha, Yan Chen, sabi mo hindi ka nagmamadali pero bukas pa lang, magpapakasal na kayo ni Xiao mo, mukhang nagmamadali ka talaga. Ay, Lola, baka umuwi na muna tayo. Hindi pa ako kumakain kanina noong tanghali. Gutom na ako. Kumain kayo sa labas ni Yan Chen, papasundo na lang ako sa katulong. Huwag niyo akong alalahanin. Xiao mo, kailan mo balak magpakasal sa susunod na taon? Hindi ko alam. Ikaw po ang bahala diyan. Kung bukas pwede ba? Ha? Ayokong mag-alala pa si Lola. Gusto ko nang ayusin ito agad. Sige, bukas na lang. Si Assistant Zhang ang tumatawag. Xiao mo, sabi ng CEO, gusto ka raw niyang pagpira-pirasuhin. Buhay ka pa ba? Hindi ko alam kung buhay ba siya o hindi, pero bukas, tiyak na mamamatay ka na. Gusto mo ba kung pagtatagay ni Tito? Noong sinabi mo ang mga salitang iyon sa kumpanya, hindi ko alam na ikaw pala ang nagsabi niyon. Ayos lang, pero pakiramdam ko ay kakaiba ring iyon. Ang ipinapakita mo ay hindi ka naman mukhang may malubhang sakit. May taunan akong health check-up sa kumpanya at napakaganda ng aking kalusugan. Talaga? Sinabi sa akin ni Lola na hindi maganda ang tiyan mo. Nakaratay ka pa nga sa ospital dahil sa sakit sa tiyan noong nakaraang taon. Ano pa ang sinabi niya? Wala naman siyang ibang sinabi. Sinabi niya lang sa akin na may nagustuhan kang babae noong bata ka pa. Ang babaeng iyon ay sa huli napunta sa pinakamatalik mong kaibigan. Nang nalaman mo, labis kang nalungkot at umiyak ka buong gabi. Bakit niya sinabi sa iyo ang lahat ng iyon? Wala ba akong kahihiyan? Wala nang iba pa, pero ipinakita niya sa akin ang album ng pamilya ninyo. Sa loob noon, maraming litrato mo noong bata ka pa na nakabuka kang pantalon. Napaka-cute. Lola, hindi mo lang ako hindi hinayaan na magkaroon ng dignidad. Pati ang loob ko ay hindi mo na rin inalagaan. Pupunta lang ako sa banyo. Sina, pumunta ka na. Hindi ko inakala na may kahiyaan din pala si Tito. Hindi ba si Su Xiao mo yon? Tara, puntahan natin. Su Xiao mo?
Huwag mong isipin na dahil nawala ang peklat sa mukha mo, ay hindi ka na namin makikilala. Kahit maging abo ka pa, makikilala ka pa rin namin. Anong gusto ninyong gawin? Ngayon na nakasampa ka na kay Xiao Yanchen, gusto mo na kaming itakwil? Sa tingin mo ba mayroong ganyan kagandang bagay sa mundo? Kailan mo ba ako tinuring na anak mo? Kung hindi dahil kay Lola, siguro matagal mo na akong sinakal, hindi ba? Hindi ka pa naman patay ngayon, di ba? Kung buhay ka pa, ikaw ay tao pa rin ng pamilya Su. Gusto mong makipaghiwalay sa amin? Pwede. Bayaran mo lang kami. Magkano ba ang gusto mo? Bakit ka nandito? Mr. Xiao, nakikipagkita kami ni Suli sa isang kaibigan dito. At nagkataong nakita namin si Xiameng, kaya lumapit lang kami para bumati. Hindi niya kayo kilalang kilala. Sa susunod na magkita kayo, huwag na kayong sadyang lalapit para bumati. Sipo, Mr. Xiao, kayo ba ni Xiameng? Malapit na bang ikasal? Wala kang pakialam dun? Sama, magpapakasal kami ni Xiameng kaagad. Pero wala itong kinalaman sa inyong pamilya, Su. Kung ganoon, binabati ko kayo ng maaga, maligayang kasal. Anong problema? Mukhang hindi ka talaga masaya. Mayroon ba silang nasabi na masakit sa iyo? Sa totoo lang, ako at ang panganay na binibini ng pamilya Su. Xiao, ang mga nangyari na, ayoko nang balikan. Ang pamilya Su. Wala na akong pakialam. Ang mas mahalaga sa akin ay ang buhay naming dalawa sa hinaharap. Ziga, huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon ay poprotektahan kita ng husto at hindi ko hahayaang masaktan ka kahit katiting. Tiyuhin. Gusto kong guminom ng alak. Uminom ng alak? Bakit ka iinom ng alak? Ay, hindi ka ba umiinom? Naku, bigla lang akong ginanahan uminom ngayon. Tsaka, kahit malasing ako, ihahatid mo pa rin ako pa uwi, hindi ba? Ziga? Servidor. Pakiabot ng isang bote ng alak. Tiyuhin, ito ang pangalawang beses na uminom ako ng alak sa buhay ko. At medyo masaya ito. Ganyan ba kayo uminom sa inyo? Hindi ka ba natatakot na mabulunan? Ito lang? Parang tubig lang ito inumin. Tiyuhin, sasabihin ko sa'yo. Marami akong sekreto. Gusto mo bang marinig? Pag-usapan natin iyan kapag nakasakay na tayo sa sasakyan. Xiaomeng, kanina sinabi mong marami kang sikreto. Anong mga sikreto iyon? Tiyuhin, sa totoo lang, sobrang pangit ko dati kung nakita mo iyon. Tiyak na hindi mo ako magugustuhan. Hindi ko inasahan na ang ganito kagandang mukha. Ay gawa pa lang pagpapa-cosmetic surgery. Tiyo, sa totoo lang, may isa pa akong sikreto. Kapag nalaman mo, siguradong ikaw ay mabibigla. Anong sikreto yan? Sa totoo lang, hindi Xiameng ang pangalan ko, mayroon pa. Akong isa pang pagkatao. Ano ang isa mo pang pagkatao? Tingnan mo, 1 ba ito o 2? Tiyo, masakit talaga ang ulo ko. Pangulo, baka naman ang tunay na pagkatao ni siya ay isang wanted na kriminal? Nakita ko kasi sa balita noong isang araw na may isang babaeng takas, nagpalit ng pangalan at apelido at muling nagpakasal at nagkaanak pero nahuli rin siyang pulisya pagkatapos. Huwag kang ganyan. Paanong mangyayari iyan? Si Xiameng ay nagpa-surgery at may 2 pa siyang pagkatao. Baka nga wanted na kriminal siya. Tiyo? Bakit tayong dalawa ay magkatabi na natutulog? Hindi mo naaalala ang nangyari kagabi? Naalala ko lang na sobrang lasing ako. Tama. Pagkatapos mong malasing, dinala kita pabalik dito. Noong gabi, 2 beses ka pang nagsuka. Magkatabi tayong natutulog para mas maalagaan kita. Pasensya na, Tiyo. Hindi na ako iinom ng alak ulit. Tara na, kumain na tayong almusal. Sige. Si Yanchen, nabalitaan ko kagabi na may mga pulis na pumunta sa bahay natin. Ano bang nangyari sa bahay natin? Ang totoo ay, ikakasal na kami ng fiancé ko. Pero pinaghihinalaan ko na may problema sa pagkatao niya. Sana matulungan niyo akong imbestigahan ang pagkakakilanlan niya. Kung siya ba ay isang wanted na kriminal. Sige, maaari ba kaming kumuha ng fingerprint niya ngayon? Oh, Mari.
Xiao, paglabas ng resulta ng paghambing, i-inform ka namin kaagad. Sige, salamat sa pagod ninyo. Xiao, pagkatapos ihambing sa database, hindi wanted na kriminal ng aming bansa ang fiancé mo. Salamat? Tito, tinatanong ka ni Lola, ano ba talagang nangyari? Xiaomeng, pumunta rito ang mga pulis kagabi para kumuha ng fingerprint mo. Bakit mo kinukuha ang fingerprint ko? Xiameng, patawad. Kagabi ako. Yanchen, natatakot lang ako na mawala ka sa hinaharap. Kaya ilalagay namin ang fingerprint sa system. Kung mawawala ka, madali ka nang mahanap ng pulis. Kaya pala. Pero, kahit ganoon, bakit kailangan kunin ang fingerprint ko ng hating gabi? Nakakaabala naman sa kanila. Hindi iyan nabala. Kumain ka na. Pagkatapos ng agahan, tayo ng dalawa ay magpapakasal. Zika. Tiyuhin, sasagutin ko lang ang tawag sa tabi. Hintayin mo ako sandali dito. Susyaw mo. Kinausap ko ang tatay mo kahapon. Kung gusto mo kaming putulin sa buhay mo, sige. Pero, kailangan mo kaming tulungan na makakuha ng proyekto kay Xiao Yanchen. Anong proyekto ang gusto ninyo? Ang Proyekto NH Urban No. 1, alam mo ba? Gusto ng tatay mo ang proyektong iyan. Kapag nakuha mo sa amin ang proyektong iyan mula kay Xiao Yanchen, hindi ka na naming guguluhin pa. Ang proyektong Urban No. 1? Alam ko ang proyektong iyan. Ang budget ng proyektong iyan ay 10 bilyon. Wala kayong kakayahan na kunin ang proyektong iyan. Hindi ko kayo mapagbibigyan sa kahilingang iyan. Susyaw mo, hindi ako nakikipag-usap sa iyo, kundi inuutusan kita. Kung hindi ka sasang-ayon, sa buong buhay mo, wag mo nang asahan na makikita mo pa ang matandang iyon. Anong ginawa ninyo kay Lola? Kung susundin mo kami ng maayos, natural lang na wala akong gagawin sa kanya. Pero kung hindi mo kami susundin, hindi ko na masasabi na siya ay magiging ligtas. Balif na kayo. Ang ginagawa ninyo, alam ba ni Papa? Dahil naglakas loob akong gawin ito, alam na alam ito ng iyong papa. Susyaw mo, malapit ka nang magpakasal sa isang mayamang pamilya, pero wala kang kahit anong kagustuhang suklian kami. Ito ay nagpapakita lamang na, ang matandang iyon, hindi ka tinuruan ng maayos. Tumahimik ka. Nakakadiri ka talaga. Xiaomeng, anong nangyari? Sino ang tumawag? Tito, nag-isip ako. Pakiramdam ko masyadong nagmamadali tayo sa pagkuha ng marriage certificate. Hindi pa natin sapat na kilala ang isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko kayang makipag-asawa sa'yo. Pangmanin, napagod pa kita ng walang kabuluhan. Xiameng, mabuti ka pa nung umalis tayo. Bakit bigla kang nagbago ng isip? Ano ba talaga ang nangyari? Wala naman. Bigla na lang akong natauhan at nagising sa kalasingan at pakiramdam ko malaki ang agwat sa ating katayuan. Kahit magpakasal pa tayo ngayon, maghihiwalay din tayo. Pero hindi ko naman inaalintana ang katayuan mo. Pero ako, inaalintana ko. Tito, deserve mo ang mas hihigit pa. Tumigil ka riyan. Xiameng, kung maglakas loob kang umalis ngayon, hindi kita mapapatawad kailanman. Ang bruhang si Su Xiao mo, hiwalay na pala kay Xiao Yanchen. Ma, ngayong naghiwalay na sila, wala na rin siyang banta sa atin, di ba? Maganda pa nga iyon. Anong maganda? Balak ko sanang kumuha ng proyektong 10 bilyon mula sa kanya. Ngayon ay nasayang na lang lahat. Sinayang ko lang ang pagpapakain sa kanya. Naku ma, ngayong hiwalay na siya kay Xiao Yanchen, pwede na nating gawin sa kanya ang gusto nating gawin. Kahit pa, ibenta niyo siya. Wala na tayong dapat ikabahala. Tama ka nga, napaganda niya ngayon. Siguradong maraming mayayamang gustong kumuha sa kanya. Sa gayon, hahanapan ko siya ng malaking dote. Para sulit ang lahat. Jaumo, nagpakasal na ba kayo ni Yanchen? Nasaan ang lisensya? Pakita mo sa akin. Lola, humihingi ako ng tawad.
Nagbago po talaga ang isip ko. Nagbago ang isip mo? Ayaw mo ba kay Yanchen? O may nagawa ba siyang masama sa iyo? Hindi po. Ako po ang may mali. Sobrang na-stress po ako. Medyo natatakot lang po ako. Huwag kang matakot. Si Yanchen, mabait siyang lalaki. Makipag-ugnayan ka pa sa kanya at hindi ka na matatakot. Lola, gusto ko na pong lumipat at manirahan sa labas na. Gusto mo na bang putulin ang ugnayan mo sa amin? Lola, humihingi po talaga ako ng tawad. Hiningan ako ng aking mga magulang ng 10 bilyon, hindi ko po iyon papayagan at ayokong madamay kayo. Boss, talaga bang pinatay mo si Xiameng? Gusto ko talaga siyang balatan ng buhay. Kaya, sa tingin ko, okay lang siya ngayon, hindi ba? Pero bakit hindi siya pumasok sa trabaho ngayon? Tinanggal mo ba siya? Ay, babayaran pa ba natin ang sahod niya kahapon? Hindi mo ba siya titigilan banggitin para makapagsalita ka? Nag-aalala lang ako na baka gawin mo ang sinasabi ng lahat. Kaya, ano ang sinasabi ninyo tungkol sa akin sa likuran ko? Hindi ako ang nagkakalat, sila. Sinasabi nilang may espesyal na relasyon kayo ni Xiameng. May nakakita kasi, kahapon ng umaga, bumaba si Xiameng sa kotse ninyo. May nakakita rin, si Xiameng sa pantry, umiinom ng kape gamit ang tasa ninyo. Siyempre, naniniwala ako sa inyo ng buong buo, hindi ba? Tiyak na hindi ninyo mapapansin si Xiameng na iyan, ang bata pang babae. Tumahimik ka. Napakagaling talaga nitong si Xiameng. Nagagawa niyang magalit ng ganyan ang boss. Sige, ipapa-blacklist ko siya sa HR mamaya. Teka, Jiang Yuan. Na hindi ko po siya. Sabihin mo, Ano? kung isa kang babae, pakakasalan mo ba ako? Boss, bakit bigla kayong nagtanong ng ganyan? Pero kung kailangan kong sumagot, ang sagot ko ay oo, gusto ko. Pero straight po ako, talagang straight. Hey. Boss, ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit po kayo nagagalit ng ganyan ngayon? Tumanggi si Xiameng na magpakasal sa akin. At mag-isa siyang, iniwan ako sa labas ng marriage registry. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong matinding kahihiyan. Kung ganoon, masyadong walang pakundangan si Xiameng. Baliw ba siya? Sabi nyo, inalok nyo si Xiameng ng kasal, pero tinanggihan niya kayo? Hindi. Ikakasal kayo kay Xiameng? Hindi natuloy. Tinanggihan niya ako. Si Xiameng, nabalif na ba siya? At kayo naman, baliw din kayo. Kayo at siya. Ang ibig kong sabihin, sa inyong kagalang-galang na katayuan, paano kayo magpapakasal sa kanya? Itong si Xiameng, bukod sa maganda lang siya tingnan. Anong bagay sa kanya ang karapat-dapat para sa inyo? Zhang Yuan? Opo. Sabihin mo, sinong babae sa timog na bansa ang karapat-dapat sa akin? Walang sino man ang karapat-dapat sa inyo. Pero bakit niya ako tinanggihan? Nakarating na kami sa Civil Affairs Bureau. Nakarating kayo sa Civil Affairs Bureau? Tapos sumagot siya ng tawag. Isang tawag. Ang tawag. Ang tawag? Matapos niyang sagutin ang tawag, doon niya lang ako tinanggihan. Kaya, may problema sa tawag na iyon. Sisiyasatin ko ang record ng tawag niya. Sige. Masusunod. Lola, ano bang nangyari sa inyo? May sakit ba kayo? Xiao Mo, bakit ka bumalik? Nag-alala talaga ako sa inyo, kaya nagmadali akong umuwi. Ang iyong mga magulang, sobra na sila. Pinahanap nila ako sa iyo para lang manghingi ng pera, pero hindi ako pumayag. Ang hayop mong ina, naglakas loob na saktan ako. Lola, huwag kayong mag-alala. Ako na ang mag-aalaga sa inyo simula ngayon. Hindi ko nahahayaan na apihin pa nila kayo. Tara na. Lin Fangru, okay lang kung ako ang inaapi mo. Pero bakit pati si Lola ay inaapi mo? Talaga namang wala ka ng pakiramdam. Susyaw mo, kung talagang wala na akong awa, sa tingin mo ba buhay ka pa hanggang ngayon? Dakpin si Suksiaw mo. Ano ang gagawin ninyo? Nakipaghiwalay na ako kay Xiao Yanchen. Wala nang silbi kung huhulihin ninyo ako. Alam kong nakipaghiwalay ka na kay Xiao Yanchen, isang napakagandang lalaki, pero hindi mo na kayang hawakan. Wala akong magagawa kundi hanapan ka ng ibang mapapangasawa. Huwag kang mag-alala, ang lalaking hinanap ko para sa iyo ay mayaman at mapagbigay. Kaso matanda na. Pero, sapat na para sa isang tulad mong hamak. Sobra pa. Si Jidaling niyo na siya. Bitawan niyo ko. Lola. Hayop, pakawalan niyo agad si Xiao Mo. Matandang hukluban, huwag ka nang magpalala pa. Kaming dalawa ni Xiao Mo ay hindi ordinaryong tao. Bagaman medyo matanda na siya, nagbigay siya sa pamilya Su ng 20 milyong halaga ng dote. Ang perang ito, kinuha na ng anak mo. Xiao Mo. Ginoong Zhang, maghintay pa kayo. Nag-aayos pa ang anak ko, pababa na siya agad. Kapag iniuwi nyo na siya, sa inyo na siya. Kung sakaling hindi siya sumunod sa inyo, malaya kayong parusahan siya. Ziga, hindi ko siya magagawang saktan, pinakasalan ko siya para lang mag-anak siya sa akin ng lalaki. Ang asawa ko talaga, ang lambot ng mukha niya, mukhang pwedeng makakuha ng tubig sa sobrang kinis. Huwag mo akong hawakan. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Mas mabuting ibalik mo na ang perang kinuha mo mula sa mga magulang ko. Kung hindi...
Baka mapunta lang sa wala ang lahat ng yan parang pagkuha ng tubig sa basket na kawayan. Busit ka. Anong pinagsasabi mo? Simula ngayon, ang Zhang Zong na ang magiging asawa mo. Pagkatapos mong magpakasal, kailangan mong pagsilbihan ng maayos si Zhang Zong. Kung hindi, magdurusa ka. Ginang Su, mukhang kailangang turuan ng maayos ang anak mo. Oo, nga po. Ang ugali niya kasi, napakatapang talaga ng ugali niya. Ikaw na, dalhin mo na siya agad. Dalhin ninyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. CEO, nakita ko na. Si Lin Fangru ang tumawag sa kanya. Bakit tatawag si Lin Fangru kay Xiameng? Malinaw ko siyang binalaan na huwag nang lalapit pa kay Xiameng pero hindi siya nakinig. Bakit ganoon katapang itong si Lin Fangru? CEO, pakiramdam ko, may kakaiba dito. Ayaw sabihin ni Xiameng sa akin. Pupunta ako sa pamilya Su para alamin ang lahat. Teka, CEO, sasama ako sa inyo. Ngayong ikinasal na si Su Xiaomo ang babaeng iyon, ang puso ko ay gumaan na. Kasi nakakuha ka ng 20 milyong piso, kaya ka masaya, hindi ba? Oo nga, dati, akala namin si Su Xiaomo ay isang pabigat at hindi na makakapag-asawa habang buhay. Pero sinong mag-aakala na nawala ang birthmark sa mukha niya? Hay, nakakapanghinayang. Mali ang pagtrato namin kay Xiaomo noon. Kung hindi sana, hindi tayo gaanong kakamuhian ni Xiaomo. Kung hindi tayo kinamumuhian ni Xiaomo, nakakonekta na sana tayo sa pamilya Xiao ngayon. Ano pa ang saysay ng pagsasabi mo niyan ngayon? Ako at itong pesteng babae, talagang hindi kami magkasundo. Bagamat ako ang tunay niyang ina, pero ako at siya sa nakaraang buhay ay magkaaway siguro. Tama na, huwag na nating pag-usapan iyan. Nakaasawa na siya ngayon at siguradong hindi na siya babalik para bisitahin tayo. Wala akong pakialam kung bisitahin niya ako. Ako, sapat na si Xiaoli bilang anak ko. Tay, Nay. Huwag kayong mag-alala. Sa hinaharap, aalagaan ko kayo. Kapag nakatapos ka na ng master's degree, bumalik ka para pamahalaan ang kumpanya ng tatay mo. Pagdating ng panahon, hahanapan ka namin ng asawa na galing sa kasing antas na pamilya. Ang pamilya Su natin ay siguradong unlad din. Opo. Dumating na po si CEO Xiao. Bakit pa pupunta si CEO Xiao ng ganitong oras? Alam kaya niya na ipinakasal namin si Xiaomo? Hayaan mo na kung alam niya o hindi. Kahit na alam niya, huli na. Si Su Xiaomo ngayon ay asawa na ni CEO Zhang. Oh, malaking pulang salita na, kasiyahan. Bakit? Nagpapakasal ba ng anak ang pamilya Su ngayon? Xiaozong, bakit kayo nandito ng ganito gabi? Ay teka, kayo po ba ay nakakain na? Kung hindi pa po kayo kumakain, ipaghahanda po namin kayo. Kinakausap ka ang assistant ko. Benji ka ba? Hindi po ako bingi, pero pribadong bagay po ito ng pamilya Su, kaya hindi na iyan kailangan. Sabihin pa sa isang assistant. Kung hindi mo iginagalang ang assistant ko, ibig sabihin hindi mo rin ako iginagalang. Kung hindi mo ako iginagalang, ngayong araw na pumunta ako sa pamilya Su ninyo, pagsasama-samahin ko na ang lahat ng mga utang. Gatao. Xiaozong, tungkol sa dating utang, pumayag na po kayo na hindi na kami sisihin ng pamilya Su. Bakit ngayon ay may kasama na naman kayong tao dito sa aming pamilya Su? Alam ko ang pamilya Xiao ninyo ay napaka-importante sa Nangguo, ngunit hindi iyan ang dahilan para mang-api kayo. Suli, hindi ba masyado mo nang pinapahalagahan ang sarili mong pamilya, Su? Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo kung ano ang mga ginawa niya ng patalikod sa akin? Xiaozong, ako, wala po akong ginagawa. Baka po mayroon lang kayong hindi pagkakaintindihan. Inakala mo bang ang tawag na ginawa mo kay Xiameng ay hindi ko malalaman? Ano ba talaga ang relasyon ninyo kay Xiameng? Kapag naglakas loob pa kayong magsinungaling sa akin, diretso kong papawawain ang pamilya Su ninyo. Sa Nangguo. Maliit na dilag, maghintay ka ng tahimik sa kama. Uunahin kong samahan sa inuman ang mga bisita. Pagkatapos kong uminom, liligayahan na kita. Talian ninyo siya para hindi siya tumakas. Masusunod, Boss Zhang. Asawa ko, sabihin mo na agad. Ano bang gusto mong sabihin ko? Wala akong masasabi. Kapag hindi ka nagsalita, mamamatay talaga tayo. Ano bang pakialam ng iba sa pagpapamilya ko sa anak ko? Wala na bang batas? Ipapamilya ang anak? Aling anak ang ipinapamilya mo? Lin Fangru, kung patuloy ka pang magtatago ng lihim, ihahagis ko si Suli para ipakain sa aso. Huvak, ako. Ipinapamilya ko ang panganay kong anak. Boss Xiao, walang kinalaman dito ang bunso kong anak? Ang panganay mong anak? Ibig mong sabihin, si Su Xiaomo, hindi ba't patay na siya? Ang balita tungkol sa kanyang pagkamatay, hindi ako ang nagpakalat niyan, siya mismo ang nagpakalat. Lin Fangru, alam mong siya ang tagapagligtas ko, tapos ipapamilya mo pa rin siya? Hindi ka ba nagsasawa sa buhay mo? Boss Xiao, bakit mo sinisisi ang nanay ko? Si Su Xiaomo ang nakipaghiwalay sa iyo, kaya siya ipinapamilya ng nanay ko.
Nakipaghiwalay ako kay Su Xiaomo. Presidente, si Xiameng ba talaga si Su Xiaomo? Sa tingin ko, iyan po talaga ang ibig nilang sabihin. Magtanong ako. Si Xiameng ba talaga si Su Xiaomo? Oo. Si Xiameng ay si Su Xiaomo. Itinago niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan. At hindi ko iyon ipinagawa. Sarili niya itong desisyon. Nangyari lang ito dahil nakipaghiwalay siya sa iyo. Kaya kung may sama ka ng loob, sa kanya ka maglabas. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pilitin si Su Xiaomo na magpakasal? Kahit na nakipaghiwalay ako sa kaniya, hindi mo pa rin siya maaaring piliting magpakasal. CEO Xiao, bitawan mo ang nanay ko. Pinahirapan ng nanay ko ang sarili niya para palakihin si Su Xiaomo. Para lang magkaroon siya ng mas magandang buhay sa hinaharap. Kaya siya nakahanap ng magandang pamilya na mapapangasawa. Bitawan mo siya. Nasaan si Su Xiaomo ngayon? Sabihin mo na. CEO Xiao, hayaan mo akong samahan ka upang hanapin si Xiao mo. Basta huwag mo lang kaming sisisihin. Bilang mga magulang, ginagawa namin ang lahat para sumagana at gumanda ang buhay ng aming anak. Dali, dalhin mo ako sa kanya ngayon. Binibini, gusto mo bang gamitin ang serbisyo sa kama? Maari mo ba akong iligtas? Kinuha ako. O maaari mo rin akong tulungan tumawag ng pulis? Nakikiusap ako sa iyo. Kung ganoon, kalagan na lang natin ang tali mo. Sige. Asan ang asawa ko? Saan siya nagpunta? Naalala kong mahigpit kong tinali ang lubid. Paano niya natanggal ang lubid? Boss, Zhang, kuminakon po kayo. Humiga na muna kayo at magpahinga sa kama. Hahanapin ko si Su Xiaomo. Si Su Xiaomo na hayop na yan? Naglakas loob na tumakas? Tingnan lang natin kung hindi ko siya paluin ng sinturon hanggang sa mamatay. Si Su Xiaomo na hayop na yan? Nahanap na ba? Boss Xiao, ito ang asawa ni Xiao mo. Pinakasalan mo si Su Xiaomo sa ganitong matanda? Nagpapahanap talaga kayo ng kamatayan. Boss Xiao, tama na sa pambubugbog. Tama na sa pambubugbog. Tama na sa pambubugbog. Ideya ito ng asawa ko? Wala akong kinalaman dito. Ayaw siya ng asawa ko. Kaya pinakasalan namin siya. Boss Xiao, bakit narito rin kayo? Dumalo ba kayo sa kasal ko? Nasaan si Su Xiaomo? Ibigay mo siya sa akin. Kung hindi, kukunin ko ang buhay mo. Si Su Xiaomo, tumatakas siya. Hinahanap ko rin siya ngayon. CEO, huwag kang mag-alala. Magdaragdag ako ng mga tauhan ngayon. Tiyak na mahahanap namin siya. Bago sumikat ang araw bukas, gusto ko siyang makita. At saka, ayaw ko nang makita pa itong matandang halimaw na ito. Dalhin siya sa hangganan ng nangguwo. Mula ngayon, hindi na siya makakabalik sa nangguwo kailanman. Masusunod. Ano ang gagawin natin? Nawawala na naman si Xiao mo. Sa pagkakataong ito, dinala niya rin ang nanay ko. Hindi ko alam kung saan sila nagtago. Humihingi sila ng tao sa loob ng 3 araw. Kung hindi namin maibigay ang tao, hindi kami patatawarin ni Xiao Yanchen. Kami ang tunay na magulang ni Su Xiaomo. Gustong pakasalan ni Xiao Yanchen si Su Xiaomo. Kaya kami ang magiging biyena ni Xiao Yanchen. Hindi ako naniniwala na maglalakas loob siyang gawan kami ng masama. Tama. Utang na loob niya si Su Xiaomo. Kaya niya bang kalabanin ang pamilya ng taong pinagkakautangan niya? Kahit na sinabi mo iyan, galit na galit sa atin si Xiao Yanchen. Malamang si Xiao mo ay marami nang nasabing masama tungkol sa atin sa kanya. Ang lintik na babaeng iyan, hindi ko na sana siya ipinanganak pa. Diyos ko, para lang siyang dumating upang singilin tayo ang utang. Anong mapapala natin sa mga sinasabi mong iyan? Kailangan nating magmadali at maghanap. Kung hindi, tapos na tayong lahat. Hanap. Saan tayo maghahanap? Kung hindi nga sila mahanap ni Xiao Yanchen, saan pa tayo maghahanap? Ibig sabihin ba niyan maghihintay na lang tayong mamatay, ha? Hey, Nay, bakit hindi na lang tayo umalis ng bansa muna at manahimik? Hanggang sa mahanap ni Xiao Yanchen si Su Xiaomo, tapos babalik na lang tayo sa bansa. Magandang ideya? Ano sa tingin mo? Aayusin ko na ang mga gamit ko. Tara na. Presidente, nahukay ko na ang buong bahay ni Su Xiaomo pero wala pa ring nahanap. Siguro tumakas silang maglola Su noong nakaraang gabi. Kung gayon palawakin ang saklaw, hanapin siya sa syudad, kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Masusunod. Hoy, anong nangyari? Ano? Pigilan niyo sila! Presidente, gustong tumakas ng pamilya ni Sukay. Mabuti na lang at nagpadala ako ng mga tao na magbantay sa harap ng kanilang bahay kagabi. Naaresto na sila. Ano po ang gagawin natin? Dahil gusto nilang tumakas sa bansa, ipadala silang 3 lahat sa Arctic. At huwag na huwag silang papayagan na tumapak sa Southern Country kahit isang hakbang habang nabubuhay sila. Sige.
Lola, inumin mo na po ang gamot. Xiao mo, hindi tama na nagtatago tayo ng ganito na lang palagi. Bakit hindi mo na lang hanapin si Xiao Yanchen? At hilingin sa kanyang protektahan ka na lang. Kundi, nag-aalala talaga ako na baka mahanap ka ng mga walang hiyang mong magulang at pilitin ka na namang magpakasal. Lola, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi nila tayo mahahanap dito. Bakit ang sama ng pakiramdam ko? Parang late na rin ang period ko. Baka buntis ako. Hello, ang tinatawagan mo ay pansamantalang hindi makausap. Xiameng, nasaan ka ba talaga? Umalis ka na ba talaga sa Nangguo? Kung may problema, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tito, buntis ako. Gustong-gusto ko sanang sabihin sa iyo ang balitang ito. Pero, kung malalaman ito ng mga magulang ko, gagamitin lang nila ang bata para humingi ng pera sa iyo? Wala akong pakialam kung nasaan ka. Kailangan kitang hanapin. Hintayin mo na lang sigurong ipanganak ko ang bata, tapos sasabihin ko sa iyo. O sige. Pak nahanap na kita, hindi na kita hahayaang umalis pa sa akin. Boss, may nagtapon po ng sanggol sa harap ng bahay natin. Umiiyak po ng umiiyak ang sanggol. Ano po ang gagawin natin ngayon? Sanggol? Sino ang nagtapon? Hulihin ninyo ang taong iyon at pababain ninyo siyang kunin ng sanggol. Anong sanggol? Patingin nga. Ginang, nasa labas po ang sanggol. Wala po akong utos mula sa inyo o kay boss, kaya hindi ko po ito dinala sa loob. Sige, ako na ang titingin. Yanchen, tingnan mo. Itong maliit na bata, ang kamukha mo noong bata ka. Hindi ako ganoon kapangit noong bata pa ako. Ang ganda-ganda ng batang ito. Paano mo nasabing pangit? Hindi pa naman nabubuo ang itsura niya. Kapag lumaki na siya, magiging kasing gwapo mo. Lola, bakit mo dinala sa bahay ang batang ito? Napakaingay, nakakabingi sa iyak. Ipaalis mo sa bodyguard ka agad. Kahit hindi pa siya anak ng pamilya Xiao, isa pa rin siyang buhay na nilalang. Wala ka namang anak, bakit hindi mo na lang ampunin? Impossible. Mas gugustuhin ko pang manatiling walang asawa kaysa mag-alaga ng anak ng iba. Baka naman sa iyo ang batang ito. Impossible. Wala akong iniwan na binhi sa labas. Uy! Yanchen, tingnan mo. May sulat dito. Tito, sa oras na mabasa mo ang sulat na ito, kasama mo na siguro ang bata, di ba? Patawarin mo ako. Ngayon ko lang ito sinabi sa iyo. Isa ka ng ama. Ang bata ay makakakuha lamang ng pinakamahusay na buhay kung kasama ka niya. Hinihiling ko na alagaan mo ng mabuti ang aming anak. Xiaomeng. Yanchen, ano ang nakasulat sa sulat? Anak mo yan, di ba? Kung hindi, bakit ito dinala sa pintuan ng bahay namin? At bakit may kasamang sulat? Ipinanganak siya ni Xiameng. Ha? Napakagaling. Sinasabi ko na nga ba, bakit hawig mo ang bata? Inisip mo pa napanggit siya. Si Xiaomeng talaga ang dakilang bayani ng aming pamilya, agad-agad. Nanganak siya ng isang lalaki. Pero gusto ko na babae. Kung gayon, hanapin mo si Xiaomeng at mag-anak pa ng babae. Sa kabata pa kayo. Gusto ninyong manganak ng ilan, manganak kayo ng ilan. Kailangan ko talaga siyang hanapin. Ang paglihim sa akin ng tungkol sa panganganak ay napakalaking bagay. Labis na iyan. Huwag mo siyang sisihin, hindi ka pa nanganak, hindi mo alam kung gaano kahirap manganak ang isang babae. Bilisan mo at hanapin mo siya at bigyan mo siya ng tamang kabayaran. Boss, Zhang Yuan. Agad magpadala ng tao para maghanap sa buong lungsod. Lumabas na si Xiameng. Xiao Yanchen, paano nyo nalaman na lumabas na siya? Ang tagal nating naghanap pero wala tayong nakitang bakas.
sa panahong nawawala siya. Nagbigay siya sa akin ng isang anak. Kung ganoon, paano nyo nalaman? Nakita nyo na ba ang bata? Nagutos siya ng tao para dalhin ang bata sa bahay namin. Hindi na kailangan ng DNA test. Sabi niya lola ko, kamukhang kamukha ko ron ng bata ako. Grabe naman ang kasabikan. Kung ganoon, binabati kita. Xiaoyan Chen. Talaga namang hindi ko inaasahan na naging ama ka na pala ng ganito kaaga. Hindi ko rin inaasahan na ganoon pala kasama si Xiameng. Ang laking bagay na itinago niya sa akin. At saka, pagkapanganak niya sa bata, hindi man lang siya humarap para magpaliwanag sa akin. Huwag muna kayong magalit. Itong ginawa ni Xiameng kahit na napakasama. Pero, hindi ba't nag-anak siya para sa inyo? At dinala pa niya ang bata sa inyo, ibig sabihin siya ay mabuti pa rin. Kung ako ang nasa posisyon nyo, patatawarin ko na siya? Magpatawad man ako o hindi. Hanapin mo muna siya. Huwag po kayong mag-alala, maghahanap na ako. Teka muna. Xiaoyan Chen. Malamang na ginagamit niya ang pangalan ni Xiameng habang namumuhay ngayon. Kapag sinuri ang buong lungsod, bigyang diin ang paghahanap sa babaeng nagngangalang Xiameng. Siya po. Xiameng, iwan na. Manager, ito ay women's changing room. Hindi ka pwedeng pumasok. Ako ang iyong nakatataas. Papasok ako kung kailan ko gusto. Sinong makakapigil sa akin? Manager, tapos na ang trabaho ko. Mauuna na akong umalis. Xiameng, hindi ko na ipaparamdam na may itinatago ako. Gusto kita. Napalitan kong single ka. Single ako, tama. Pero nanganak na ako. Uda, nanganak na siya. Hindi naman halatang nanganak na siya sa katawan niyang iyan. Niloloko mo ba ako? Putang ina mo? Paano ko magagawang lokohin ka? Kakagaling ko lang sa postpartum recovery. Kahit na nanganak ka na, gusto pa rin kita. Dahil ang ganda mo, Xiameng, huwag mo akong tanggihan. Kapag tinanggihan mo ako, palagi kitang pahihirapan sa trabaho. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, ako ang magkokontrol para sa iyo. Maraming sa... Yanchen, Oho. tingnan mo ang anak mo. Napakabait. Tulog lang at kain lang at tulog. Parang maliit na baboy, haha. Lola, hindi ka ba nahihiyang purihin siya ng ganyan? Bigyan mo na siya ang pangalan. Ziga, ang palayaw niya ay tatawagin na lang nating Xiao Tian, tungkol sa buong pangalan. Pag nahanap ko na si Xiameng ko na lang sasabihin. Mabuti. Siya si Xiameng. Xiameng? Ikaw, babaeng walang hiya. Sino ka ba? Anong karapatan mong manakit? Sinipa mo ang pagkalalaki ng asawa ko kahapon. Sabi ng doktor hindi na raw niya maibabalik ang kanyang pagkalalaki. Gusto mo siyang magbalik loob sa pagkalalaki para lang maging tanga ka? Anong pinagsasabi mo? Ako lang ang mahal ng asawa ko. Kung hindi ako inistorbo ng asawa mo, sa tingin mo sisipain ko siya? Ang pag-iisip ay isang magandang bagay. Sana mayroon kanyan. Inistorbo ka ng asawa ko? Bakit hindi ka muna magsalansan ng katotohanan? Ikaw mismo ang umakit sa asawa ko para lang isulong kanya. Na-i-report ko na ito sa may-ari ng hotel, maghintay ka na masisante ka. At isa pa, babayaran mo ang mga gastos sa ospital at danyos perhuwisyo ng asawa ko. Presidente, nakita ko na ang impormasyon ni Xiameng. Nasa? Nagtatrabaho siya sa Hotel Dihaw. Presidente, hulaan niyo kung paano ko siya nahanap. Walang nangyaring masama sa kanya, di ba? Sa kanya naman, walang masamang nangyari, pero sinipa niya ang pagkalalaki ng manager ng housekeeping. Nakahiga pa rin sa ospital ang manager na iyon ngayon, yung asawa ng manager. Nag-iingay ngayon sa lobby ng hotel. Sandali lang, sasama rin ako. Ano? Darating na ang punong tagapagpaganap sa hotel. Sika. Alam ko na, malapit nang dumating ang punong tagapagpaganap sa hotel. Huwag kayong mag-ingay. Narinig mo ba? Dumating na ang punong tagapagpaganap na iyan. Kapag dumating ang punong tagapagpaganap na iyan, sisantihin ka na kung ang punong tagapagpaganap mismo ang magtatanggal sa iyo. Hindi ka nalugi, di ba? Iyon ay pagtatanggol sa sarili. Ang asawa mo ang unang nanggulo sa akin. Sa tingin mo may maniniwala sa iyo? Ikaw na malanding babae. Ikaw. Bakit ka tatakas? Sa tingin mo maaayos ang problema kung tatakbo ka? Bitawan mo siya. Punong tagapagpaganap. Ang asawa ko po. Opisyal kitang ipinaalam, sinibak ang asawa mo. Bakit? Ang asawa ko ang biktima rito. Ang babaeng mang-aakit na iyan. Inakit ang asawa ko. Siya ang babae ng aking boss. Sa tingin mo ba magkakagusto siya sa iyong hangal na asawa? Umalis ka na agad doon. Kung hindi, tatawagin ko na ang mga guwardiya ngayon. Umalis.
Ano bang itatawag ko sa'yo? Xiameng o Su Xiaomo? Kung ganoon, Xiameng na lang ang itawag mo sa akin. Mas gusto ko ang pangalang yan. Xiameng, kailangan ko ng makatuwirang paliwanag mula sa iyo. Aray. Tito? Tito, wag ka na kasing magalit. Natatakot ako na malaman ng mga magulang ko ang tungkol sa pagbubuntis ko. At gamitin na naman nila ako para manghingi ng pera sa iyo. Hindi mo ba alam? 10 buwan na ang nakalipas, ipinadala ko na ang mga magulang mo at ang kapatid mo sa South Country. Ha? Wala ka na bang kamalay-malay sa mundo? Paano ko malalaman? Hindi ba bawal sa buntis ang gumamit ng cellphone? Paano ka nabuhay kung ganoon? Wala kang trabaho at wala ka namang pinagkukunan ng kita. Hindi naman siguro sa lola mo ka lang umaasa para mabuhay. Oo nga. Nag-aalala sa akin ang lola ko, kaya ayaw niya akong magtrabaho sa labas. Kung ganoon, nang aabusuhin ka ng mga magulang mo, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung sinabi mo ng mas maaga, matagal ko na silang tinuruan ng leksyon. Sa huli, hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Hindi ganoon, ginamit nila si Lola para takutin ako. Sa katunayan, nagkasakit na si Lola dahil sa galit sa kanila. Ang dalawang iyan na walang silbi. Tito, hindi na talaga sila babalik sa bansa. Huwag kang mag-alala, hindi na. Simula ngayon, wala na kayong dapat ipag-alala ng lola mo. Tungkol naman sa'yo, Su Xiaomo, ikaw pala ang taong matagal ko nang hinahanap. Napakahirap ng ginawa ko para lang mahanap ka. Tito, hindi ako mahal ng mga magulang ko. Ayaw ko nang mamuhay bilang si Su Xiaomo mula ngayon. Sige. Simula ngayon, ikaw na ang magiging asawa ni Xiao Yanchen. Ha? Bakit ka nagha? Gusto mo pa rin ba talagang tumakas?